Tulong. 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 Itong babae, bakit ganyan ang suot niya at pumunta sa workshop? Bilis niyo, tulungan niyo siya. Bilis, bilis, sabihin sa foreman. Foreman, anong nangyayari? Foreman, Phillips screwdriver, hex wrench. Ako na, bigay mo sa akin. Imported na kagamitan nito, isang unit, ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Isa ka lang janitor, huwag mo nang pakialaman yan. Ay, pigilan mo nga, ang mahalaga ay mailigtas siya. Tama, tama, tama. Iligtas muna siya. Ayan, okay ka na ngayon. Sa susunod, hindi ka na pwedeng pumunta ng ganyan ang suot. Sa workshop, dapat kang pumunta sa infirmary para magpatingin. Tingnan mo kung may sugat ka. Salamat. Salamat po, Mister. Miss, ang bag mo. Salamat po, Mister. Ang galing. Matandang manyakis ka, hinubaran mo ang babae. Sa harap ng publiko. Boss, ang makina natin ang hindi disente. Akala mo ba, bulag ako? Isa ka lang janitor, at mangahas kang sumagot? Ay, boss, si Mang Zhang, ay talagang nagel iligtas sa kanya. Talagang niligtas niya siya. Tama, anong ginagawa niyo at nagkumpulan kayo? Wala ba kayong trabaho? Oras ng trabaho ito. Bumalik kayo sa trabaho, lahat kayo. Ikaw, imported na kagamitan ito. Kahit mga national level na technician, ay ilang araw bago maayos yan. Sinong nagsabi sa iyong hawakan yan? Ako. Ako. Nagpanggap kang manyaki sa publiko. At sinira mo ang kagamitan sa workshop. Ngayon, talagang isusumbong kita sa otoridad. Kakain ka ng pagkain sa bilangguan. Hindi. Anong nangyayari dito? Direktor ng pabrika. Itong janitor, sa workshop natin, ay hinubaran ng babae at sinira niya ang kagamitan sa workshop. Ako ay magsusumbong na sa otoridad. Tatay, okay ka lang ba? Okay lang ako. Tagapamahala ng pabrika, hindi ko alam na ama mo pala siya. Anong nangyayari? May isang babae, naipit ang palda niya sa makina. Nagmamadali akong iligtas siya, kaya pinindot ko ang emergency stop. Tinanggal ko pa nga ang ilang tornilyo, pero buti na lang, ayos lang siya. Mabuti. Hindi pagkakaunawaan lang ito, hindi pagkakaunawaan lang. Pasensya na, bulag ako at minaliit kita. Tumahimik ka. Ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa anumang makina. Pumunta ka sa accounting, kunin mo ang huling sahod mo, huwag ka nang bumalik bukas. Tagapamahala ng pabrika. Tagapamahala ng pabrika. Ilabas niyo siya rito. Tara na. Tagapamahala ng pabrika. Tatay, ilang beses na ba kitang sinabihan, huwag kang pumapasok sa pabrika, magpahinga ka na lang sa bahay, pero ayaw mo talagang makinig. Nakita mo nangyari, muntik ka nang, maaresto bilang gulo. Ay, aalala lang ako. Tingnan mo itong malaking lugar mo, walang nagbabantay. Paano kung may mangyari? Anong makikita mo sa pagwawalis? Paano niyan matutulungan akong magbantay? Tingnan mo itong imported na makina, hindi man lang nila alam kung paano gamitin ang emergency stop kung hindi dahil sa iyong matandang ito na parang nagpakita mula sa langit at dumating sa tamang oras. Alam mo ba kung anong trahedya ang pwedeng mangyari? Sige, tama na. Ayokong makarinig ng kayabangan mo. May industry exchange event sa pabrika ngayon. Kailangan ko pang pumunta para batiin ang ilang malalaking tao. Umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang magkakagulo. Anong malalaking tao? Ama mo ako. Paano mas malaki pa sa iyong matanda? Kahit sino sa mga dadalo ngayon, pumili ka lang ng isa. Pwedeng durugin ang maliit nating workshop sa lupa. Si Su Yuhong, may-ari ng Jihong Machinery. Si Wu Tianlei, isang malaking tao na nakikipagtrabaho kahit sa mga kontratista ng militar ng Amerika. At si Yu Jianhua, direktor ng Qinshan Machinery Factory. CJ. Hindi ko na sila ililista lahat. Marami pang iba. Aalis na ako. Huwag kang magkakagulo. Alis na ako. Hoy, ang batang yun. Minamaliit ang sariling ama. Hindi tama yan. Ayaw gumalaw. Hindi pantay. Hindi. Paano mo ito aayusin? Ang tanga-tanga mo. Ganito lang, ang tagal nyo ng pinag-aralan yan.
Yung kaliwang tornilyo, pihitin mo ng 3 beses, luwagan mo ng 1 beses. Yung kanang tornilyo, lagyan lang ng washer, ayos na. Hey, akala mo kaya mo? Kung magaling ka, ikaw na. Sige, ako na. Halika, bigyan niyo ako ng lugar. Panoorin niyo. Oh, nakita nyo. Nagawa nga niya. Ang galing. Kung wala kang dekadang karanasan, imposibleng ganito kabilis ang makahanap ng problema. Anong ginagawa ng janitor dito? Technical exchange meeting ito. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako. Para rin sa meeting ako nandito. Anong meeting ang pinuntahan asterisk mo? Labas, lumabas ka. Anak, nandito na ang tatay mo. Ako na ang bahala dito. Magtuloy ka lang sa trabaho mo. Palaging napakaingat ni Director Zhang. Nag-aalala siya na hindi malinis ng husto ang exhibition hall. Kaya hinayla niya ang sarili niyang ama, ang janitor, dito para tumulong. Hahaha. Tay, hindi ba't sinabi ko sa'yo na umuwi ka na at magpahinga? Anong ginagawa mo dito? Ang anak ko ang nag-aayos nitong Technical Exchange Conference. Anong klaseng ama ako kung hindi ako pupunta para sumuporta? Tama ba? Director Zhang. Yung tatay mo kanina, yung paraan ng pag-uutos niya, may dating talaga siya ng isang dakilang general. Kaya, hayaan mo na lang siyang manatili. Nakakatuwa naman, di ba? Hoy, narinig ko na ngayong araw. Darating din si Ewu Chenli. Isa siyang tao na pinahahalagahan ang mga patakaran ng higit sa lahat. Kung ang pamilya Zhang ay may ganyang, hindi maaasahang ama. Kung mainis si Ewu, hindi maganda ang kahihinatnan niya. Tay, sinasadya mo bang pagtawanan ako ng mga tao? Umaasa ako na makipag-usap sa kooperasyon. Sa boss, ngayon kailangan kong maglaan ng oras para bantayan ka. Huwag mo akong alalahanin. Gawin mo ang dapat mong gawin. Mag-ikot-ikot lang ako. Kung gayon, pangako mo sa akin, huwag kang magdulot ng gulo. Mga Ginoo, tingnan ninyo ito dito. Halika. Hoy, tingnan mo ang texture na ito. Ginawa ito gamit ang 3D printing technology, hindi ba? Patingin nga. Matalas ang mata mo. Tingnan mo kung maaari mong maibalik ito. Kami ay nag-aaral nito na matagal na. Ito. Hoy, tingnan mo. Hoy, Bakit ka pa mag-isip ng mahirap? Gamitin mo na lang ang lakas at hayaan ang mga himala na mangyari. Gamitin mo lang ang lahat ng lakas mo at iwan ang iba sa himala. wow, ang galing talaga. Hindi pa ako nakakita ng sinuman na mag-solve ng Rubik's Cube ng ganyan. Yung tatay ni Zhang Xiaohai, ang proseso ng pag-isip niya ay talagang iba sa mga normal na tao. Ang galing, ang galing. Hindi ba't na-solve ko naman? Oh, oo. Lahat ng itong pagtawa at pagloloko, nakakahiya talaga. Lahat ng itong pagtawa at pagloloko, nakakahiya talaga. Jiwo. Nagtatawanan at nagbibiruan, kahiya-hiya naman. Jiwo. Para makasali sa Mechanical Technology Exchange, kailangan mo ay may-ari ng pabrika o nanalo ka ng Golden Wrench Award. Paano nakapasok dito ang isang janitor? Jiwo, itong janitor na ito, ay ang tatay ni Zhang Xiaohai, ang tatay ni President Zhang. Isinama niya ang tatay niya, para lumawak ang kanyang pananaw. Xiaohai, Oo, hinahangaan kita. Kaya nga inayos ko na dito sa pabrika mo gawin ang technology exchange na ito. Pwede mong isama ang tatay mo para makakita ng mundo, pero kahit papaano ay dapat marunong siyang kumilos. tama po kayo, Jiwo, dapat niyo akong pagsabihan. Hindi ka na bata. Kung hindi mo matutulungan ang anak mo, okay lang. Pero kahit papaano ay huwag kang magdulot ng gulo at gawin siyang katatawanan sa event. Sino ba itong matandang ito? Ang yabang-yabang. Tatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Jiwo, hindi po ganoon ang ibig sabihin ng tatay ko. Tatay, tumigil ka nga sa paggulo. Hindi mo ba narinig si Jiwo? Ang mga nandito ngayon ay mga eksperto sa teknolohiya at mga manager ng pabrika. Ano bang ginagawa mo, ha? Jiwo, aalisin ko na po ang tatay ko ngayon din. Huwag po kayong magalit. Hoy! Mga eksperto sa teknolohiya.
Tingnan mo itong sertipiko. Tingnan mo kung karapat-dapat ba akong dumalo. Tatay, retirado ka na. Ano ba ang alam mo sa teknolohiya? CJ, ako, si Wu Chanley, ay hindi isang maliit na tao. Hayaan mo na siyang manatili. Si Aohai, sumama ka sa akin. Opo. Si Aohai, pinahahalagahan kita. Kaya nga hinayaan kitang mag-host ng technology exchange na ito. Paano mo naman hinayaan ang tatay mo na magtrabaho dito bilang janitor? Kailangan ko pa rin ang maglilinis ng mga sira. Mas kaunting trabaho at hindi kailangang nasa spotlight. Pumunta na siya. Ay, hindi po. Hindi karapat-dapat ang tatay ko sa inyong pag-aalala. E di bantayan mo siya. Sa edad niya, ay ganoon pa rin siya kaloko-loko. Kumuha lang ng kung anong lumang sertipiko at nagpapanggap na isa siya sa amin. Hoy, Jiwo, anong problema? Hahaha. Nasaan na ako? Sinabi mo sa akin na turuan ng leksyon ang tatay ko. Hoy. Tignan mo, mali ang pagkakaintindi mo. Ang ibig kong sabihin, ipakita mo ang respeto at pagmamalasakit sa kanya. Hindi madali para sa kanya na palakihin ka. Bilang anak niya, dapat alam mo ang respeto at pasasalamat. Ha? Anong ha? Para sa kanyang pumunta sa pulong na ito, ay isang pabor na ginagawa sa atin. Ipakilala mo ako sa kanya mamaya. Gusto ko siyang ilibre ng pagkain. Ipakilala ka, hindi na kailangan. Kung gusto mo siyang makita, maaari ko siyang tawagin ngayon din. Ayan na naman, naiinip ka na naman. Ano ba ang sinabi ko kanina? Ha? Pasasalamat at respeto. CJ, maging magalang ka sa matanda. Gets? Hayaan mong i-verify ko ang isang bagay. Pambansang espesyal na klase ng teknikal na talento. May zangziwan ba? Isang talento ng ganoong kalibre, sa ating lungsod. Imposibleng hindi ko alam. Tama. Tay. Kanina si Jiwo, muntik nang magalit. Ah, yang matandang yon, mainitin ang ulo. Huwag kang mag-alala, hindi ako bababa sa kanyang antas. Hindi ka bababa sa kanyang antas, bababa sa kanyang antas. Ako yon, pinagsabihan ko siya, kaya niya yon pinalampas. Hoy, tingnan mo. Nandyan na si President So. Ang babaeng factory director ng Jihong Group, si So Yuhong. Hindi ba yon si Munting Hong? Anong Munting Hong? Huwag mo siyang tawaging ganoon. Ah, Munting Hong. Hintayin mo lang. Hoy! Jisoo, huwag mo namang personalin. Galing sa Jihong Machinery Factory, isang napakagaling na boss. Inuutusan-utos ng isang matanda, parang isang katulong. Zhang Xiaohai, ang pangit naman ng naging ama niya, talagang malas. Ziyuan. Sa pagpunta ko rito, naisip ko talaga, kung magkikita kaya tayo, sa exchange na ito. Anong pagkakataon? Nitong mga nakaraang taon, suot mo pa rin pala itong kwintas na ito. Ito yung ginawa mo para sa akin. Noong nagkakalibrate tayo ng lathe, isang pansamantalang test piece. Simula rin ito ng negosyo ko. Malaki ang halaga nito sa akin. Siyempre, itinatago ko ito. Gumawa ako ng 2 test piece noon. Ito, itinatago ko rin ito hanggang ngayon. Anong nangyayari? Kilala ng tatay mo si Jisoo? Higit pa sa pagkakakilala, hindi mo ba nakita, magkapareho ang suot nilang kwintas. Parang love token. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang anak ko, si Xiaohai. Sa kanya na ngayon ang pabrikang ito. Matagal ko nang naririnig si Boss Xiaohai. Napakagaling niya nitong mga nakaraang taon. Ngayon ko lang nalaman na anak mo pala siya. Narinig kong ang mga order mo ay hindi mo na kayang gawin lahat. Paano kung ipasa na lang sa kanya ang sobra? Huwag kang mag-alala sa precision. Ako ang magbabantay. Walang magiging problema. Sa isang eksperto tulad ni Ziyuan, ang sasama, wala akong alalahanin. Sa kalidad, sige, usapan na. Makatutulong si Xiaohai sa mga gawain ko sa produksyon. Ayos, usapan na, tatawagin ko. Tatawagin ko siya. Hoy anak, halika rito. Tinatawag ka ni Xiaohong. Ginang. So, hindi ko sinasadya na masaktan ka. Huwag mong sisihin ang tatay ko. Ako na lang ang sisihin mo. Ako na ang bahala sa kanya. Pasensya na. Hoy, Bakit mo ako hinihila? May pinag-uusapan kaming negosyo dito. Oh, sige na. Tay, pwede bang tumigil ka muna sandali? Negosyo ang pinag-uusapan mo kay Ginang. So, hindi kayo magkatapat. Nagpapatawa lang yan sa'yo. Ikaw naman, seryosong seryoso ka pa? Sino nagsabi? Pumayag na siyang ibigay sa'yo ang mga sobrang order niya. Sige. Kahit na, seryoso siya dyan. Dapat mong isipin, kung kakayanin ko ba talaga. Mga international order yan. Kung ang maging resulta ay mga sira-sirang produkto, hindi lang masisira ang reputasyon ng Yuanhai, kundi tatawanan pa tayo ng mga dayuhan. Hay nako. Hayaan mo na ako.
Tay, kung nababoard ka na pagkatapos magretiro, edi bumalik ka na lang sa workshop, magwales-wales ka, ng ilang beses pa. Sabi ko, hayaan mo na ako. Ginang, Su, Matagal na kaming magkaibigan ng tatay mo. Tita Su na lang ang tawag mo sa akin. Tita Su. Gusto kong pag-usapan ang ilang detalye ng order sa'yo. May oras ka ba? Ay, ako, Abala siya. Ihahatid niya ako sa workshop. Tay. Mali ang narinig mo. Sabi ko, hindi mo na kailangang bumalik sa workshop. Dito ka na lang at matuto ng kaunti. Sige, tama na yan. Kayo na lang ang mag-usap ng negosyo. Mag-usap kayong maayos. Mag-ikot-ikot lang ako, ha? Hoy! Ginoo. Ako si Lee Senador, ang factory manager ng Bomei Machinery. Tama. Sana ay maaari ninyo akong ipakilala kay Ginang. Ginang. Hoy! Ginoo ang tawag sa'yo. Kulang sa sinseridad. Kung hindi niyo ako mamaliitin, magiging karangalan kong tawagin kayong ama. Ama, nagmamakaawa po ako. Sana lamang ay maaari niyong magbigay ng magandang salita para sa akin kay Yenji. Kaya ko rin ang proyekto niya. Hindi, Manager He. Parang sobra na yan. Huwag, ang dami ng anak, masyadong maraming problema para sa matanda. Retiradong matanda lang ako. Oh, Tito Zhang kayo naman. Hoy! Nandito na ang anak ng chairman ng Machinery Manufacturing Association. Hindi ako makapaniwala na isang simpleng aksyon ko ay nakasave sa anak pala ng presidente ng asosasyon. Wow. Ha. Hindi, Mang. Sige na, huwag kang magmayabang. Ang pagiging bayani. Paano naging ikaw ang turno? Hindi ba't? Hoy! Miss Leng, papunta na siya rito. Hoy, bilisan mo. Miss Leng. Ako si Lee Senador mula sa Bomei Machinery. Nakasama ko pa sa hapunan ng tatay mo noong bagong taon. At binigyan pa kita ng red envelope. Yung herms na binigay ko sa'yo. Hoy, Mang. Hinahanap-hanap kita sa lahat ng lugar. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Wala yon. Libre kita ng pagkain. Ikaw ang mamili ng lugar. Una si Suyuhong, ngayon naman si Leng Qiuyu. Paano niya nakikilala ang lahat? nalilito rin ako. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Lahat ng ito. Hindi ba't anak yan ni President Leng, na babae? Bakit ang tatay ko ay sobrang close sa kanya? Xiao Hai, Hoy, ano ng problema? wala. Ang tatay kong hindi mapagkakatiwalaan ay magdudulot na naman ng problema sa akin. Hindi mapagkakatiwalaan. Nanggugulo. Ito pa rin ba ang Ziyuan na kilala ko? Tita Su, ako ang anak niya. Hindi ba't kilala ko siya ng husto? Simula nang mag-retire siya, buong araw, puro problema lang ang dinudulot sa akin. At ako pa ang maglilinis ng kalat. Sa tingin ko baka mayroon kang pagkakamali tungkol sa tatay mo. Pagkakamali, kilala ko na siya simula pa nang ipanganak ako. Sa lahat ng mga taong ito, talagang imposible. Naisip ko pang humanap ng kapareha para sa kanya, para mapigilan siya. Pero isa lang siyang retiradong matanda. Sino ang magkakagusto sa kanya? Ginoong Wu, ang mga plant manager at mga teknikal na eksperto mula sa lahat ng pangunahin machinery processing plant sa Xilanhua City ay narito na. Mabuti. Ang palitan ngayong araw ay pangalawa lamang. Ang sinumang makagagawa ng component na ito sa aking kamay, bibigyan ko sila ng gantimpalang $20 milyong kasama na ang $500 milyong na overseas orders. Ginoong Wu, napakaliit lang na piyesa nito. Kailangan pa bang mag-alok ng ganyan kalaki? Tang. Ito ay si Son Seming. Ito ay bagay na ipinagkatiwala ni Yison. Basta't masisiyahan si Yison, masisiyahan. Ano ang halaga nitong maliit na pera? Opo, tama po si Ewu na pagalitan kami. Si Yison ay isang higante sa industriya ng military manufacturing sa BIA. Sa kanyang suporta, makakaya kong lamunin ang buong domestic machinery industry market. Nakumpirma na ba ang pagkakakilanlan ng matandang iyon? Naghihintay pa rin ng balita. Ministro, kakatanggap lang namin ng impormasyon na may nag-iimbestiga sa National Special Class Technician na si Zhang Jiyuan. Sino ang may kapal ng mukha?
Si Zhang Jiyuan ay isang dalubhasa sa machinery manufacturing industry sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ang mga ikawalong henerasyong fighter jets, long-range intercontinental missiles, at mga aircraft carrier, ang mga pambansang strategic assets na ito ay mula sa mga blueprint tungo sa katotohanan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay top secret. Sabihin mo na lang, nasa loob ng National Special Class Technical Institute, walang taong ganoon. Opo. Ang pagkakakilanlan ni Master Zhang ay malapit nang matapos ang confidentiality period. Panahon na para ipaalam sa mundo ang kanyang mga kontribusyon. Magaling. Ginoong Wu, sa mga National Special Class Technical Talents, walang Zhang Ziyuan. CJ. Wu, sa mga nangungunang teknikal na talento ng bansa, walang Zhang Ziyuan, walang Zhang Ziyuan. Ang kapal ng mukha mo. Narinig ko na si Boss Wo ay may premyo ngayon para sa paraan ng paggawa ng isang pyesa. Sino man ang makagawa nito ay may premyong pera at malaking order. Ang hamon at premyo ni Boss Wu, malamang napakahirap. Mga pangkaraniwan lang ang mga master sa pabrika natin. Natatakot ako na wala tayong pag-asa. Naku, tignan niyo kung gaano kayo kabahala. Kahit anong piyesa pa yan, ginawa yan ng tao. Gaano ba kahirap yon? Noong araw nang gumawa ako ng rocket gamit ang aking mga kamay, hindi naman ganoon kahirap. Alam mo ba talaga ang mechanical manufacturing? Gumawa ng rocket gamit ang iyong mga kamay. Gumawa ka ng laruan. Anong laruan? Totoo yon. Ganito kalaki. 5 palapag ang taas. Kayang lumipad papuntang langit. Ha 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 ha. Hindi kayo naniniwala sa akin. Naniniwala kami sa'yo. Tito, talagang naniniwala kami sa'yo. Ikaw, huwag mo kaming pagtritripan. Sige, ha 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 ha. Tito, kung talagang kasing galing mo ang sinasabi mo, mamaya, ipakita mo ang iyong galing. Tingnan natin. Walang problema. Kapag nakita ninyo ang aking galing, huwag kayong magmakaawa na turuan ko kayo. CJ. Zhang Ziyuan. Ang ating exchange meeting ay magsisimula na. Hindi ka karapat-dapat na narito. Lumabas ka. Tatay, Hindi ko ba ibinigay sa'yo ang sertipiko? nanggugulo ka na naman sa akin. Ito ba ang ibig mong sabihin? Hoy, bakit mo pinunit yon? Tatay. Nagpatingin ako. Fake? Ang kapal ng mukha mo, ang lakas ng loob mong gumawa ng peking sertipiko, at linlangin si Wu. Assistant Wang, sa palagay ko, dapat dito na lang siya. Una sa lahat, ang galing mag-aliw ng matandang yun. At saka, kaya pa niyang gumawa ng rocket ng mano-mano, magpapakita na siya ng kanyang kakayahan. Mga Ginoo, sinusunod ko lang ang utos. Umalis ka na dito. Huwag mo akong pilitin na ipatakot ka. Hoy, anong nangyayari? Director Zhang. Peke ang kanyang mga papeles. Niloko niya tayong lahat. Kailangan ko siyang paalisin. Ama ko siya, pabrika ko ito. Lalo ka dapat sumunod sa mga patakaran. Pahalagahan mo ang pagkakataong ibinigay sa iyo ni Ginoong Wu. Ikaw, ang sinasabi mo, kung ang ama ni Zhang Xiaohai ay ayaw umalis at magagalit si Ginoong Wu, paano siya mabubuhay sa industriyang ito? Kung wala kang kakayahan, sa buhay man o negosyo, laging nasa awa ka ng iba. Tay, baka dapat umuwi ka muna. Huwag mo akong pahirapan. Anak ka, Anak, matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Paano kung gusto kong manatili siya? Nagtataka ako kung may kapangyarihan ako para doon. Gusto ko ring manatili ang matanda. Wala na tayong magagawa. Tay, kayo. Ito.
Wala akong magagawa. Ganun talaga ang personal kong charm. Kung si Kuya Ziyuan ay hindi makakapagtuloy, ang aming Zihong Machinery Factory ay magwi-withdraw sa exchange na ito. Presidente Su, hindi ka pwedeng umalis. Sasabihin ko rin sa tatay ko, tungkol sa iyong pagiging mapagmataas, at ipa-blacklist ka sa buong industriya. Binibining Leng, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Sinusunod ko lang ang utos. Ano na ang nangyayari ngayon? Ginoong Wu, ang iyong assistant dito, ay nagpupumilit na paalisan ang sariling ama ni Zhang Xiaohai ngayon. Ang paggawa ng ganitong bagay ay medyo hindi angkop, hindi ba? Eksakto, itong si Assistant Wang ay talagang isang uri. Ang mga taong hindi nakakaalam ay maaaring isipin, ikaw ang nag-utos nito, Ginoong Wu. Hindi ako. Huwag mo akong ikaw-ikaw. Kahit na kami ni Zhang Xiaohai ay magkalaban, hindi ko kayang manood lang habang kayo ay inaapi ang kanyang ama ng ganito. Talagang hindi ako. Kung hindi ikaw, sino pa? Ako? Ginoong Wu, nag-aalala lang ako na sa exchange, isang janitor, na walang alam, ay makakaabala sa lahat. Sino ang nagsasabing wala akong alam? Ang teknolohiyang ginagamit nyo ngayon, ay tapos ko na yan ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko kayo pag-aksayahang turuan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang kaya kong gawin. Tay, tama na. Oh, ipapakita ang kaya mong gawin. Kung tatanungin mo ako, magaling ka talagang magdala ng problema sa anak mo. CJ, magsisimula na ang exchange. Anak, narinig kong may premyo kang inaalo para sa isang piyesa. Hayaan mong tulungan ka ng tatay mo. Sisiguraduhin kong ang offshore factory mo ay magiging napakasikat. Tay, huwag ka sanang makialam dito. Kanina pa halos magalit si Ginoong Wu. Master Joe. Sige na, manager. Huwag mo nang alalahanin ito. Ang Master Joe natin dito ay nanalo ng Gintong Wrench Award ng 3 sunod-sunod na beses. Ang bagay na ito ay talagang walang problema. Lao Zhao, sakto lang ang kanyang galing. Pero hindi matatag ang kanyang mga kamay. Tuwing pinapanood ko siyang gumawa ng piyesa, kinakabahan ako. Ang kapal ng mukha mo. Isa ka lang janitor at manghuhusga ka pa sa galing ko, Master Joe. Huwag mo nang patulan. Ganyan talaga ang tatay ko. Huwag kang magalit. Manager. Maraming malalaking boss dyan. Ang nagtangka ng mangakit sa akin ng may malaking alok, hindi ako sumama, at ngayon ang tatay mo, ay ininsulto ako ng ganito? Ang pagsasabi ng totoo ay insulto na ngayon? Tay, hayaan mong sabihin ko sa'yo, ilang dekada na akong nasa negosyong ito. Sabi mo hindi magaling ang galing ko? Sino ka ba? Sige, Master Joe. Tingnan mo, ang premyong inaalok ni Ginoong Wu. Unahin mo muna yon. Kakausapin ko ang tatay ko, bibigyan kita ng kasiyahan. Tay, Inayos ko na. Malaki ang ulo, maliit naman ang galing. si Master Joe ay ang haligi ng aming pabrika. Kung guguluhin mo siya, paano ko makukuha ang premyong yon? Broccoli City Mechanical Technology Exchange Conference ay magsisimula na ngayon. Huwag kang maingay. Iyon ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo sa akin. Ngayon, ang ating pagpupulong ay may isang paksa lamang. Aling pabrika ang makakagawa ng piyesang ito? Ang pabrikang magtatagumpay sa paggawa ng piyesang ito ay tatanggap ng 20 milyong pisong premyo. Kasama ang isang internasyonal na order na nagkakahalaga ng 500 milyong dolyar ng lithium. G-Wow, totoo ba ang lahat ng iyon? Ang tubo mula sa 500 milyong dolyar na order na ito ay maaaring magpatakbo ng aking pabrika sa loob ng 10 taon. Hahaha, ako si Wu Chenli ay tumutupad sa aking salita. Dahil nandito si Master Joe, ang premyo at order na iyon ay parang akin na. Tatay, bakit ka naman sumulpot muli? Ang piyesang ito ay mukhang galing sa isang intercontinental missile. Ang Yuanhai Machinery Factory ay nakahanda na ng iba't ibang uri ng kagamitan sa pagproseso. Magsimula na tayo, mga kasama. Master Joe, anong ginagawa mong nakatayo lang dyan? Magtrabaho ka na. Ay,
Pasensya na talaga, Director Zhang. Nakalimutan kong sabihin sa'yo, si Master Zhou ay lumipat lang sa amin, Kinshan Machinery Factory. Ano, Master Joe? Palagi kitang pinagbutihan. Sa kritikal na sandaling ito, paano mo ako matataksilan? Mas maganda ang alok ni Director He. At siya, ay hindi nababahala sa aking pabayong kakayahan. Mukhang, ang gantimpala ni Ewu, hindi mo na makukuha yon. Director Zhang, magtagumpay ka sana. Panginoong Joe, nakikiusap ako, makipagpalitan ka lang, sa event na ito. Nagsisisi ka na ngayon? Huli na ang lahat. Ganun ba, ang paghingi ng pabor? Bakit hindi mo? Subukang lumuhod. Hoy, anong ginagawa mo? Batang hamak ka, kanina mo pa gustong tawagin akong Ninong. Ngayon naman ay, parang hindi mo ako kilala. Ninong. Yare, nagbibiro lang ako sa'yo, magmamalaki ka talaga. Si Ewu ay makakapagbigay sa akin ng benepisyo, kaya pwede na siyang maging tunay kong tatay. Ikaw namang hamak na janitor, ano bang maibibigay mo? Umalis ka dyan. Ang dumi-dumi. Tatay, si Panginoong Joe ang pinakamay karanasang senior craftsman sa pabrika natin. Kung aalis siya, saan ako? Kukuha ng kapalit? Huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng tatay mo. Ang piyesang ito, kaya ko yan kahit nakapikit. Tatay, anong oras na sa tingin mo? Nagbibiro ka ba? Ang piyesang gusto ni Jiwo ay hindi biro. Tama na. Pumunta ka kung saan mo gustong pumunta. Hayaan mo akong magkaroon ng katahimikan. Ziyuan. Xiao Hong, magaling ang galing ng master mo. Pero kumpara kay Ziyuan, malayo pa siya. Nga pala, narinig ko nagpalit ng trabaho si Master Zhou. Meron pa bang mga Master sa Yuan High Group na magagaling pa rin? Hindi na natin kailangan ng iba. Kaya ko to mag-isa. Ipapakita ko sa batang to kung ano talaga ang galing ng tatay niya. Ay naku, pero alam mo, kapag tumatanda na, sumasakit ang balikat kapag nagpupwersa. Hayaan mo akong magmasahe sa'yo. Nakakahiya naman. Hahaha. Ito. Hehehehe, Hong. Hong, ang tagal na nating hindi nagkita. Namimiss mo ba ako? Lei Wei, bakit ka tumatawag ulit? Ano sa palagay mo ang gusto ko? Hindi mo ba alam? Noon, kasama ka, sa ilalim ng buwan. Nagiinuman at nagtatawanan. Nagkaroon ng magandang gabi. Hong, bakit ang ingay dyan? Sinabi ko na sa'yo dati, ang babaeng kagaya mo, na may ganda at kariktan, ay hindi dapat nag-aasikaso ng mga basura at sira-sirang bakal. Tingnan mo, kung sumama ka lang sa akin, titiyakin kong mamumuhay ka ng marangya, kakain at iinom ng pinakamahusay, at magsusuot ng ginto at pilak. Huwag mo akong patuloy na pagmalasin. Hayaan mo akong halikan ka. Lei Wei, sinabi ko na sa'yo na tumigil ka sa paggulo sa akin. Hindi tayo magkapareho ng klase ng tao. Lagi kang malamig at malayo, para kang iceberg. Pero habang mas ganyan ka, lalo kitang gustong sakupin. Ha ha ha. Bakit ka tumigil sa pagmamasahe? Hoy, ako na ang hahawak ng telepono mo. Tuloy mo lang. Kumusta? Oy, Hong, sino tong janitor na to? Bakit ka nagmamasahe sa isang matandang lalaki? Matandang lalaki, tingnan mong mabuti. Ako ang dating nobyo. Nick Xiao Hong. Ikaw, matandang to. Alisin mo ang maruming kamay mo sa kanya. Ikaw na maruming janitor. Alam mo ba, pupunta ako dyan at papatayin kita ngayon din. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sige, subukan mo. Paninindigan ko ang pangalan ko. Direktor ng Kinshan Machinery Factory, si He Jianhua. Tapos na. Hoy. He Jianhua, di ba? Hintayin mo lang ako dyan. Salamat, Ziyuan. Pero itong si Lei Wei ay anak ng chairman ng Wanxiang Group. Napakalakas ng impluensya niya. Kailangan mong maging maingat. Kung talagang pupunta siya, si Hina yon ang maghihirap. Huwag kang mag-alala. Nakapagpahinga na, oras na para subukang makuha ang premyo, para kay Xiaohai.
CJ, Ziyuan, magtrabaho ka na. Elanan. Itong si Zhang Xiaohai, talagang wala nang mawawala. Hinilapan niya ang sarili niyang ama. Sa gulo na to, Yung matanda, nagwawalis lang naman sa workshop, nakapulot ng konting technique, akala mo kung sino na. Kaming mga veterano tulad namin, nagsimula bilang mga apprentice sa loob ng 3 taon, tapos naging junior mechanic pa ng 5 taon. Ang mga kasanayang tulad ng pagpapakinis, podziling, at paglilinis, kailangan ng panahon para magaling ka dyan. Isa lang siyang janitor. Ano kaya ang magagawa niya? Katawa-tawa. huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang, makikita natin si Xiaohai Zhang na mapapahiya. Napakagaling ng paraan niya sa pagpapakinis. Matatag din ang kamay niya. Tama lang ang bawat hiwa. Imposible yan. Ginoong Zhao, ibuhos mo na ang lahat. Ang premyo ni Ginoong Gu, kailangan nating makuha yon. Aasa ka sa akin. Ang order at bonus na yun ay siguradong wala na sa abot. Xiaohai, Binibining Leng. nakita kong gumagawa ng pyesa. Ang tatay mo, hindi mo ba siya susubaybayan? Siya. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ibinigay niya? Tara, tingnan natin. Halika. Ano ba ang ginagawa niya? Tatay, ano na naman ang ginagawa mo? Well, Xiaohai Zhang, napakagaling talaga ng tatay mo. Siya mismo ang humarap para ipakita ang kanyang galing. Manager ng pabrika, tapos na. Ginoong Zhao, gaya ng inaasahan mula sa 3 beses na Golden Wrench Award winner. Oh, mukhang ang ilan ay wala ng pag-asang makuha. Itay, tigil na. Hindi pa ba tayo nahiya ng husto? Ngayong araw, umuwi na tayo. Huwag. Sa tingin ko nasa mahalagang bahagi na. Ngayon ang matanda. Miss Leng, ang bahaging ito na inalok ni Mr. Wu ng malaking premyo ay talagang napakahirap sa kanyang kakayahan. Ang premyo at ang order ay talagang hindi na maaabot. Nagbitiw na nga si Master Joe. Nahihirapan na nga ang Yuan Hai na makipagkompetensya. Lalo pang mahihirapan ang mga bagay. Xiaohai, ang tatay ko ang chairman ng samahan ng industriya ng mekanikal. Hihingi ako ng tulong sa kanya para malampasan mo ito. Halos wala ng oras. Ang mga tapos na, isumite na ang inyong mga piyesa. Lahat kayo. Isumite na. Umalis na tayo. Upang matiyak ang patas na laban. Ang lahat ng inyong mga piyesa ay susuriin ng makina na ito ang may pinakamataas na katumpakan ang tatanggap ng aking premyo at ang order. Ako na po muna. Jiwo, ang mga piyesa mula sa aming dalong machinery plant ay tiyak na aabot sa inyong mga kinakailangan. Hindi sapat ang salita nyo. Dapat pumasa sila sa pagsubok ng makina. Sige. Maraming salamat po. Kawawa naman, hindi man lang umabot sa 70% ang katumpakan. 70%. Isang malaking kahihiyan. Direktor Wu, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon. Sunod. Wow, kahanga-hanga, hindi masama. Mabuti, ang piyesa na gawa ng Zihong Machinery Plant ay nakamit ang katumpakan na 77%, lampas sa inaasahan. Congratulations, Tita So, sa ganitong antas ng katumpakan. Ang pagkapanalo sa bounty ay sigurado na. Si Ziyuan ang gumagawa ng mga piyesa. Para sa inyo, ako nandito lang para pumuno. Ang tatay ko, siya, huwag kang magbiro. Sunod. Wu. Ako si Hijenhua, mula sa Kinshan Machinery Plant. Ito ang piyesang ginawa ni Master Zhou sa aming planta. Wow, paano naging ganito kataas? Hindi ka panipaniwala.
Kita nyo, 78%. Sinong makakatalo dyan? Mukhang mapupunta ang bounty na ito sa aming Kinshan Machinery Plant. Master Zeo, salamat sa'yo, masisiguro ko, ang bounty na ito. Siguradong naiinggit ang iba, hanggang sa mabungi. Ikaw, Mayroon pa bang hindi tapos? Oh, sige na, Iwu, anonsyuhan na nyo ang resulta. Mayroon pa ba? Kung wala, ang Kinshan Machinery Plant ang magwawagi. Sandali lang. Ang mga piyesang gawa ng Yuanhai Machinery Factory ay hindi pa nasusubo. Dayay, malapit nang i-announce ni Ginoong Wu ang mga resulta. Ano ba ang ginugulo mo? Bakit hindi ka nagtitiwala sa iyong tatay? Hayaan mo silang sumubok. Sinisiguro ko, mas maganda ito kaysa sa anumang nagawa nila. Maraming bihasang master dito. Wala sa kanila ang nagawa. Paano mo kaya magagawa? Ang katibayan ay nasa pagsubok. Tingnan natin ang kaya mo. Huwag kang mag-alala. Alam ng iyong tatay ang kanyang ginagawa. Ang hamak na janitor na ito ay talagang may lakas ng loob. Ginoong Wu, ang Yuanhai Machinery Factory ay walang karapat-dapat. Sa mga panahon ng pagdadalamhati, kailangan ng mga hakbang na desperado. Naglakas loob pa silang magdala ng isang janitor, ng isang piyesang sira-sira, para lokohin ka. Pakiusap, ipagbawal agad si Zhang Xiaohai, at ang kanyang pabrika. 30 taon na ako sa industriyang ito. 30 taon. At nakamit ko lang ang 78% katumpakan. Ang baguhang ito ay walang tsansang makapasa sa pagsusulit. Director He, hayaan mo lang siyang sumubok. Tingnan natin siyang mapahiya. CJ, Ginoong Wu, ginawa lang ng basta ng tatay ko ito. Hindi na namin ito susubukan. subukan. Bakit hindi? Ito ay isang bagay na pinaghirapan ng iyong tatay. Dahil ipinipilit mo ang inspeksyon, igagrant ko ang iyong kahilingan. Ngunit kung maglakas loob kang magpasa ng depektibong trabaho at dayain ako, kung gayon ang iyong anak ay makakalimutan na magtagumpay sa negosyong ito. Lene. Naku, tapos na. Ang bagay na ito ay malamang na hindi pa man lang magrehistro ng isang pagbabasa. Iisipin ni Ginoong Wu na nagsisinungaling ako sa kanya. Tiyak na hindi niya ako palalampasin. Ano ba ang kinakabahan mo? Manatiling kalmado. Sa panahong tulad nito, paano ako mananatiling kalmado? Tingnan mo, ang katumpakan ng pyesa ay higit sa 70%. Aba, tingnan mo yan. Eksakto. Wow, ang galing. Kumbinsido na talaga ako. Dayay, nananaginip ba ako? Impossible. Paano naging posible na ang isang janitor ang gumawa ng isang piyesang may 100% kawastuhan? Ibig sabihin, walang pagkakamali. Kahit si Master Zhao, hindi kayang gawin yon. Siguro may sira ang makina. Hinihiling kong ulitin ang pagsubok. Ang precision detector ay paulit-ulit ng tiningnan. Talagang walang problema doon. Siguro may daya siya. Nandoon ka mismo at nakatingin. Habang ginagawa ng matanda, anong daya ang pwedeng gawin niya? Hindi lang talaga kasing galing. Sore loser lang. Ikaw. Hindi ba't sinabi mo sa akin na siguradong sigurado to? Ano bang nangyayari? Hindi ko inakalang makakagawa siya ng piyesang may 100% kawastuhan. And Wu, hindi ba dapat inaanunsyo mo na ang resulta? Tama, ipinaalam ko na ang Yuanhai Machinery Factory ang nanalo. Hijian Hua mula sa Kinshan Machinery Factory. Xiao Hong, tama ang note mo, parang linta, kapit na kapit sa atin. Ziyuan, puntahan ko. Sino ka ba? Puno ako ng galit na hindi mailabas. Wala akong paglalabasan. Sawa ka na ba sa buhay? Umalis ka dyan. Hindi ikaw. Nasaan yung matandang yun? Nasaan siya? Gusto mo pa bang magpatuloy sa negosyong ito? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Nangahas siyang manuntok sa akin. Kahit ang Diyos mismo, hindi. Anak siya ng chairman ng Wansiyang Group, si Li Yuwei. Lahat ng produkto natin dumadaan sa sales channels ng kumpanya niya. Gets mo na? Enlay. Siguro may hindi pagkakaunawaan. Wala kang kinalaman dito. Umalis ka. Sino kaya ang kapuspalad na nakagalit sa kanya? Itong si Li Yuwei. Ganoon ba siya kalakas? Kalakas?
Kulang pa yan. Siya ang tagapagmana ng One Siyang Group. Para lang tayong langgam na kayang-kayang durugin. At ang tatay niya. Ang tatay niyang si Lee Jix Ian, mas lalo pang matindi. Chairman ng One Siyang Group. Balita ko, nagtrabaho siya dati sa isang state-owned classified enterprise bilang researcher. Tapos umalis siya. Nagsimula sa wala hanggang sa nagtayo ng malaking imperyo. Napakayaman niya. At saka, sobrang protektibo ng tatay niya sa kanya. Kaya itong si Lee Yue ay umaasa sa estado ng pamilya niya para maging mapang-api. Talagang walang katwiran. Lijixian. Itong si Lijixian, nagtatrabaho rin siya sa isang state-owned classified enterprise bilang researcher. Naalala ko na, di ba yun yung tangang yun, kakilala? Dad. Narinig ko itong si Lee Yue ay patuloy na nanliligaw kay Tita So. Pumunta rito ngayon para maggulo. Sino kaya ang matandang lalaking kinagalitan niya? Anong matandang lalaki? Ang batang lalaking yon ay napakawalang galang. Tatay, ngayon, kailangan mong makinig sa akin. Huwag kang magkakagulo. Sige, tama na. Ang gulo-gulong iyon ay nagwawala ngayon. Kung makikipag-away ka sa kanya, hindi ka matutulungan ng anak mo rito. Okay, alam ko. Lei Wei, anong ginagawa mo rito? So Yuhong, nandito ka nga pala. Wala itong kinalaman sa inyong lahat. Kung ayaw ninyong magkaproblema, umalis na kayo rito. Ginoong Lee, ito po ay aming pulong para sa palitan ng kaalaman. Hindi tama na paalisin mo kami. Anong palitan ng kaalaman? Mga baguhan lang kayong lahat. Ako ang anak ng chairman ng One Siyang Group. Lahat kayo ay umaasa sa aming mga channel ng pagbebenta. Akala nyo ba hindi ko kayang ipasara ang lahat ng inyong mga pabrika sa isang salita ko lang? Ngayon, bibilang ako hanggang 3. Kung matalino kayo, umalis na kayo ngayon. O kayo ay tuluyang aalisin sa listahan ng mga partner ng One Siyang Group. Umalis na tayo. Ginoong Wu, ang bonus at ang order ay dapat sa akin. Kailangan mong tuparin ang pangako mo. Umalis ka. Yuson, nahanap ko na ang taong kayang gumawa ng component na ito. Ang pangalan niya ay Zhang Ziyuan, isang retiradong matandang janitor. Zhang Jiyuan, ang matandang janitor. Hihihi, nakaka-interes. Hindi ko inaasahang babagsak siya ng ganito kababa. Kilala mo siya. Malapit na akong pumunta sa Longwo. Sa anumang paraan, kailangan kong makuha ang pamamaraan para gawin ang piyesang ito. Tay, bakit hindi ka pa umaalis? Nandito si Xiao Hong. Kailangan ko siyang protektahan. Anong ginagawa mo rito? Tay, pabrika ng pamilya natin ito. Siyempre, natatakot ako na lumala ang sitwasyon at mawalan ng kontrol. Siyempre, hindi rin ako aalis. Ang drama ng pag-ibig at pagkamuhi ni na Tito at Tita ay isang masarap na chismis. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Ikaw, Tara, samahan mo kami. Manood ng palabas. hindi kayong dalawa. Tara na, tara na. Hindi. Ang kakaiba ninyong dalawa. So Yuhong. Ang tagal kitang hinabol. Tapos magpapadala ka ng mabahong matanda para hamakin ako. Nasaan siya? Ilabas mo siya para sa akin. Gagawin ko siyang pulbos. Yung janitor na sinasabi niya. Hindi si Tito, di ba? Sayang. Hindi mo naman talaga siya ginagalit, di ba? Ang yabang naman ng batang to. Sino ang gagawin niyang pulbos? Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon, sa ngalan ng kanyang mga magulang. Ito ba ang tawag mo sa paghahabol sa akin? Pinaharangan mo ang pasukan ng opisina ko. Sinusundan-sundan mo ang bawat kilos ko. Naglalatag ng isang bungkos ng kandila sa sahig. Nakatayo sa gitna nila na may mga bulaklak at sumisigaw ng pangalan ko. Ang iyong maliliit na panlilinlang ay baka gumana sa ilang inosenteng babae. Ngunit para sa akin, ikaw ay nakakainip at mabaho ang ugali. Huwag kang magpakapal. Sino ka ba para magpakamataas? Tumingin ka sa salamin. Tingnan mo kung gaano ka nakatanda. Kung hindi lang dahil sa maayos mong pangangalaga sa balat, hindi kita lilinggan lingsunan. Dapat nga kitang pasalamatan. Pakiusap, tumigil ka na sa pagtingin sa akin. Dahil sa tuwing, tinititigan mo ako, nangangati ang balat ko. Ikaw. Akala mo hindi kita papaluan dahil babae ka? Ganoon ba? Ako. Tigil. Maduming janitor. Alam kong nandito ka. Papatayin kita. Tatay. Bakit mo pa kasi kinulit? Hindi ako ang nagsimula. Siya ang ayaw umalis kay Xiao Hong. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tingnan mo ang cellphone ni Xiao. Ang contact name na itinabi niya para sa kanya ay parang malagkit na plaster.
Pati si Tito nadamay na. Isang romansa para sa dalawa. Isang party para sa tatlo. Lalong gumaganda ang drama. Anak, huwag kang magmana sa kanya kapag nanliligaw ka ng babae. Tandaan mo ang isang patakaran. Huwag kang maging peste. Magiging nakakainis ka lang na langaw. Walang may gusto niyan. Mamaya, tuturuan kita ng mga sikreto sa panliligaw. Subukan iyon ni Kuya. Tatay, hindi ito ang oras para sa biro mo. Tumigil ka sa pagpapatawa. Ay, sorry. Hayaan mo muna akong asikasuhin siya. Hoy, Dad, hindi ka na bata. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Malakas pa ang katawan mo. Malakas pa ang katawan mo. Madali lang siyang pakisamahan. Anak, si Yuhong ay sobrang nagagalit na sa'yo. Maging matalino ka. Ang pagiging makulit ay nakakahiya. Isang binata, bakit ganyan? Nagmamadali? Manahimik ka. Sino ka para tawaging Yuhong? Tingnan mo siya. Nag-iinit na naman ang ulo. Naiintindihan ko na. Matandang gago ka. Baka naman si Su Yuhong ang nagpadala sa'yo para galitin lang ako. Ikaw, isang dukha, mabahong janitor. Ako, ang tagapagmana ng One Siang Group. Ang normal na tao dapat. Alam kung sino ang pipiliin, di ba? Tama na. Hindi ako bababa sa antas mo. Walang kwentang tao. Ikaw, ngayon din, lumuhad ka. Kantahin mo ng 3 beses ang Conquered. Pagkatapos, parang aso, umapang ka papunta sa akin. At magkukunwari akong walang nangyari. Huwag kang magmalabis. Hindi ito lugar para magwala ka. So Yuho, akala mo ba binibigyan kita ng sobrang respeto? Hoy, ako, si Liu Wei. Kaya kung makuha ang kahit anong babae. Mga influencer at celebrity sa labas, naghihintay lang na ligawan ko sila. Ang katotohanan gusto kita, ay biyayang pinaghirapan mo, sa 8 buhay. At pinagtatanggol mo pa rin itong matandang mabaho. Ngayon, talagang wawakasan ko siya. Wakasan, alam mo ba kung sino siya? Hindi ba't isa lang siyang mabahong janitor? Sabihin ko sa'yo, Su Yuhong, papunta na rin dito ang dad ko. Matagal na niyang gustong makilala ka. Maging matalino ka na lang. Kung hindi, pagdating niya, bawat isa sa inyo ay talagang magkakagulo. Ang One Siang Group, darating din ang chairman, talagang may problema na ang dad ko ngayon. Tumakbo na kaya tayo. Hoy, saan tayo tatakbo? Manunood na lang ba tayong mapahamak ang dad ko? Liwei, huwag kang magmalabis. Ano? Natatakot ka na? Hoy, huli na. Dad, bumalik ka na. Sa kanilang dalawa lang yan. Bakit ka nakikisali? Ang 2 taong ito. Anong kinatatakutan mo? Tuturuan kita ng isa pang trick. Kapag nanliligaw ka ng babae, hindi ka dapat mahiyain. Kapag mas duwag ka, mas lalo kang mababa ang tingin ng mga tao sa'yo. Panoorin mo at matuto. Panoorin mo to. Ako at si Xiaohong ay bagay na bagay. Para sa isa't isa. Pero ikaw, ipinipilit mong makialam. Nakikisawsaw ka. Nakakatawa naman yan. Naku po, ikaw, Su Yuhong. Ikaw, ginagawa mo lang to para galitin ako. Pinapayagan mo ang isang matanda na may akap ka. Desperada ka na talaga. Kahit ano na lang ang tinatanggap mo. Ang mga mata ko. Bantayan mo ang iyong bibig. Ako at si Ziyuan ay tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig. Ikaw. Ang tiyuhin at si President Su. Naku po, labis akong nabigla. Nabaliw na silang dalawa. Narinig niyo yon, di ba? Galing mismo kay Xiaohong. Ang mga salitang yon, kung hindi ka pa rin naniniwala. Ako. Wow, naku po, naghalikan sila. Kuya Xiaohai, ganito ba kalakas ang loob ng tiyuhin palagi? Paano ko malalaman? Lalo ko nang hindi nauunawaan. Ang tatay ko. Putang inang janitor. Anong ginagawa mo? Papatayin kita. Anak, nag-ensayo ako ng martial arts noong bata pa ako. Chairman Lee, pasensya na po. Ako po ang manager ng pabrikang ito. Humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan ng aking ama. Maghanap na lang po tayo ng hotel at kumain. Kainin mo ang puwet ko. Umalis ka. Tay, kahit hindi mo siya gusto, isipin mo naman, ang reputasyon ng kanyang ama. Siya ang chairman ng One Siang Group. Hindi natin kayang saktan siya. Ang masamang asal ng isang anak ay sumasalamin sa pagkukulang ng ama. Sa maruming bibig niya, may kinalaman ako sa kanyang ama. Kapag dumating si Lijixian, magpapasalamat siya sa akin. Maduming janitor. Hintayin mo lang. At ikaw ang factory manager, di ba? Tapos na kayong lahat. Hintayin mo lang pagdating ng tatay ko. Lahat kayo'y luluhod sa harap ko. So Yuhong, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung mananatili ka lang sa akin. Ngayon, kalimutan na natin ang lahat ng nangyari. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang iyong Jihong Machinery Factory ay tuluyang isasara. Tingnan natin kung gaano ka pa kakumpiyansa. Tatay, mauna na kayo. Ako ang bahala sa kanila. Kung dumating si Lijix iyan, wala sa atin ang makakatakas, tatay. Ganoon ba kayo katakot kay Lijixian?
Si Lijix Ian na ito ay may koneksyon sa parehong legal at iligal na mundo. Lahat ng nakalaban sa kanya ay Ginoo, dapat kang umalis dito. Bilisan mo. Kalakaran ng kalokohan. Noong araw, si Legixian ay sunod-sunod sa akin. At talagang mahiyain siya. Kahit nasa 20 anyos na siya, may uhog pa rin siyang tumutulo sa ilong. Tinatawag namin siyang Lina Indor. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ang tatay ko ay ang iginagalang na chairman ng 1Siang Group. Kilala ka niya? Mukhang gusto mong mamatay. Sige, sabihin mo sa kanyang pumunta rito agad. Ang tagal na ng panahon, namimiss ko na siya. Nagtataka ako kung may uhog pa rin siyang tumutulo sa ilong. Ikaw, hindi ito ang tamang panahon. Pumalis na kayo. Tigilan mo ang pagpapayabang. Ginoo, habang may buhay, may pag-asa. Hindi ka iya-hiyaang tumakas. Ziyuan, salamat sa araw na ito. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Sa buong buhay ko, pakiusap, umalis ka na. Mambubuli ng isang miyembro ng pamilyang Lee. Nang aapi ng isang miyembro ng pamilya Lee, walang aalis ngayon. Tay, dumating ka na rin. Muntik nang mapatay ng mga to ang anak mo. Wala lang silang pakialam sa 1Siang Group natin. Di ba? Sobra na sila. Grabe naman ito. Ang pamilya Lee lang ang nangaapi sa iba. Wala pang sinumang nakapang-api sa pamilya Lee. Sino ang nanakit sa'yo? Ilabas niyo siya para sa akin. Siya yun. Yung punyetang janitor na yun. Nakikita mo, Tay? Sabi ko sa'yo umalis ka na kanina, di ka nakinig. Ngayon, walang makakaalis. Anong kinakatakot mo? Paano ako di matatakot? Kapag kumidlat man, sa pinakamasamang tao tatama. Ang tatay mo, punong-puno ng katapangan, prangka at matapat. Yuanhe Machinery Factory. Isang maliit na talyer lang. Ang lakas ng loob nilang tratuhin si Legixian. At ang aking 1Siang Group, nang walang respeto. Ganoon ba sila kaastig? Chairman Lee, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Kung may parurusahan, ako na lang. Wala itong kinalaman sa kanila. Suyuhong. Narinig ko na ang tungkol sa'yo. Sa industriya ng makinarya, isang bihirang magandang boss. Kaya pala na humaling sa'yo ang anak ko. CJ, pwede na rin, para makapasok sa pamilya Lee. Ako ang anak ni Leng Nanling. Binabalaan kita. Huwag kang magpadalos-dalos. Leng Nanling. Isang taong walang kwenta ang buong buhay. Isang maliit na tao lang. Erleng. Dad, siya yun. Siya ang nagnakaw sa babae ko, at sinaktan niya ako. Sabi pa niya, tuturuan daw niya ako ng leksyon para sa'yo, ang kapal ng mukha. Manggagawang marumi, luluhod ka ngayon, at hindi pa yun sapat. So Yuhong. Ang pagkamatay ng matandang to ngayon, kasalanan mo rin yan. Sino bang nag-utos sa'yo na magkagusto sa kanya, at hindi sa akin? Erleng. Hindi mo ba ako nakikilala? Dad, huwag kang tatawag ng dad sa kahit sino. Chairman Lee, si Zhang Ziyuan ang pag-ibig ng buhay ko. Sinaktan niya ang anak mo, at lahat yun ay para sa akin. Kung may sisisihin ka, ako ang sisihin mo. Huwag mo siyang pagbuntunan. Lahat to ay para sa anak ko. Mag-usap tayo ng pribado. Kuya, hindi masama. Ang tagal nating hindi nagkita, naging malaking boss ka na pala. Kahit ang tungkod mo na to ay amoy yaman, patingin nga. Lahat to ay dahil sa'yo, kuya. Noong mga unang araw ng pagsisimula, kung hindi dahil sa technical support mo, kuya, saan na kaya ang 1Siang Group ko ngayon? Nga pala, kuya, kailangan na kailangan ka ng 1Siang Group. Yung technical shares portion, itinabi ko yan para sa'yo, pare. Ah, hindi. Kalimutan mo na ang shares. Retiradong matanda na lang ako. Bukod pa riyan, maayos naman ang buhay ng anak kong si Xiaohai, kaya niya akong buhay ng maayos. Wow! Bakit parang natatakot si Chairman Lee sa matanda? PFFT, matatakot ba ang tatay ko sa isang janitor? Siguro dahil mataas ang posisyon at makapangyarihan si Chairman Lee. Oh, sir. Paano ba nakasama sa iyo ang anak ko? Pag uwi namin, papagalitan ko siya. Nauna na akong nagbigay leksyon para sa'yo. Mula ngayon, siguraduhin mo na lang natitigil na siyang guluhin si Xiaohong, ayos na yon. Suyuhong, kayong dalawa. Nagkabalikan kami at tuloy-tuloy na ang samahan. Tuloy ang pagiging magkasintahan. E ano ngayon, bagay ba kami? Bagay na bagay. Para kayong pinagtagpo ng tadhana.
Hintayin na lang namin ang handaan sa kasal. Tara na. Lumuhod ka. Umusad ka. Narinig mo ba ako? Lumuhad ka. Walang utang na loob, lumuhod ka. Tatay. Anak ko. Humihingi ako ng paumanhin sa kanyang ginawa ngayon. Magsorry ka sa lahat. Hoy. Kay Xiao Hong ka na lang humingi ng tawad. Hindi naman ako makagalit sa isang bata. President Su. Sinisiguro ko sa iyo. Hindi na muling guguluhin ng anak ko ang inyo. Sa ibang araw, pupunta siya sa inyo dala ang pasalubong para humingi ng tawad ng maayos. Director Lee, napakabait mo naman. Hayop ka. Lagi mo akong pinapahirapan. Umalis ka na dyan. Kuya. Hintayin nyo lang, kayong lahat. Tita Su. Ipadala mo na lang yung sobrang order mo. O sige, at pupuntahan kita para magpasalamat ng personal. May aasikasuhin pa ako sa pabrika, kaya mauna na ako. Tinatawag na ako ni nanay para kumain, kaya aalis na rin ako. Kuya Ziyuan, salamat sa ngayon. Ano nang dapat pasalamatan? Kung talagang gusto mong magpasalamat, hayaan mo akong matikman ulit ang luto mo. Ang tagal ko nang hindi nakakain yan. Na-miss ko. Ikaw talaga mahilig sa matatamis. Dahil ang tagal mo nang hindi nakakain. Ngayon, sisiguraduhin kong Ate, sa kanluran ba sumikat ang araw ngayon? Ikaw mismo ang nagluluto? May espesyal bang bisita? Wow, Toro, bato ng baboy, goji berries na may talaba. Sobra-sobra yan, pwedeng magdugo sa sobrang sustansya. huwag mong hawakan yan. Ate, may date ka ba sa isang lalaki? Mukhang buhay o kamatayan ang nakasalalay sa date na yan ah. Sino bang lalaki ang nakapagpatunaw? Sa puso mong yelo? Umalis ka dyan. Pakialam mo ba? Oh, hayaan mong hulaan ko. Siguro yung lalaki mula sa Wan Siyang Group, si Li Yuwei. Kung mabanggit mo pa siya ulit, pupulutin kita sa kangkungan. Pumunta ka sa wine cabinet at kunin mo na ang red wine. Pahanginan mo. Sige na. Magnanakaw. Anong magnanakaw? Ah, ikaw siguro ang bunso ni Xiao Hong. Ako ang magiging manugang mo. Nababaliw ka na ba? Isa ka lang mabahong janitor. Akala mo titingin sa'yo ang ate ko? Nagsasabi ka ng kung ano-ano, at nagnanakaw ka pa sa bahay namin. Inimbita ako rito ni Xiao Hong. Mabuti pang kumalma ka. Kung malaman ng ate mo, babasagin niya ang mga binti mo. Hinto. Ibaba mo muna ang alak, napakamahal ng bote na ito. Kahit ibenta mo ang sarili mo, hindi mo ito mabibili. Natikman ko na ito dati. Wala namang espesyal, mataas lang ang presyo, dahil gimmick lang ito ng mga dayuhan. Nagmamagaling ka na ngayon, isa ka lang mabahong janitor. Kaya mo pang uminom ng alak, ibaba mo ang alak. Ibaba mo muna ang pamalo. Nasa bahay ko ka, at ikaw ang nag-uutos sa akin? Anong bahay mo, bahay ko? Kapag opisyal na kami ni Xiao Hong, magiging pamilya na tayo. Tatawagin mo na akong kuya. Hinding-hindi. Papatayin kita ngayon din. Tigil. Ate, itong mabahong janitor, pumasok sa bahay natin para magnakaw. Naglakas pa ng loob na sabihing magiging kuya ko siya, sinusubukan ko lang siyang turuan. Magpakita ka ng respeto. Kung magpapatuloy ka pa, palalayasin kita. Pumunta ka sa pinto. Hindi ako nagpapareceive ng bisita ngayon. Ikaw, sumama ka sa akin sa itaas. Gets ko na. Ate ko mismo ang bahala sa'yo. Kakatapos lang niyang hiwain ng maliliit ang titi ng toro. Ang mga pamamaraan niya ay magpapasisi sa'yo na mabuhay. Ganoon ba kakatakot? Kailangan ko nga itong subukan ng personal. Sa buhay.
Laging may mga hamon, dahil hindi mo naman maiiwasan. Mas mabuting tanggapin na lang. Xiao Hong, paparating na ako. Ang kakaiba ng hilig nitong matandang ito. Subukan mo. Lakas ng loob. Gawin na natin ito. Hintayin mo lang pag nahawakan ka ng kapatid kong babae. Akala mo kaya mo ako tamad? At akala mo karapat-dapat kang maging bayaw ko? Panaginip lang yan. Kiyu, nandito ako para personal na magpasalamat kay MS. So, hindi mo naman kailangang sumama sa akin. Gusto ko lang mas maraming oras na kasama ka. So, ibig sabihin ba nito? Tayo na talaga? Pero ako lang naman, ang manager ng isang maliit na pabrika. Ikaw ang anak ni Chairman Leng. Anong kinakatakot mo? Nakapaghalik si Tito kay MS. So, sa harap ng lahat, anak ka niya. Bakit wala kang namana? Kahit konting tapang niya. Ako. Chairman Lee, anong ginagawa mo rito? Well, nandito kami para humingi ng tawad kay Suyuhong. Hindi ko naman gustong pumunta. Pinilit ako ng tatay ko. Gago ka. Ang paghingi ng tawad kay Boss Su ay pagkakataon para sa'yo na magbagong buhay. Pagkakataon din ito para sa aming Wanxiang Group na magsagawa ng pagwawasto. Dad, ganoon ba talaga kabigat? Ganoon ba talaga ang takot mo kay Suyuhong o sa matandang janitor na yon? Gago ka talaga, ang lakas ng loob mong sumagot. Totoo naman. Sino ba talaga yung tiyuhin na yun? Sinabihan niya si Lee Yuwei na humingi ng tawad kay MS. So, at dinala siya rito ni Lee Jix Ian. Retiradong matanda lang naman siya. Talagang wala siyang kinalaman dyan. Mahahalagang tao ang pamilya Lee. Ito ay dahil sa kanilang kabutihang loob at magandang pagpapalaki. Kayo, nandito para makita ang ate ko. Oo. Nasa, itaas, nag-aasikaso ng isang janitor na walang muwang. Hindi siya nakikipagkita ngayon. Tara na. Maghihintay kami dito. Tatay, ano ang hinihintay natin? Kailan pa tayo? Nagpakumbaba? Makinig ka, huwag mong subukan ang swerte mo. Ilabas mo si Suyuhong, dito ngayon din. Tumahimik ka. Maghihintay kami dito. Matandang janitor. Bigla akong may masamang pakiramdam. Akala ko. Nakita ko yung matanda. Anong ginagawa mo? Maduming janitor, lumabas ka dito. Ikaw. Bakit ka umakyat dito? Tatay. Ginoo. Nakipagtalik ka. Sa ate ko? Fair. Ang ganda ng katawan mo. Home. Tingnan mo. Anong tinitingnan mo? Home. Ikaw. Ay, tatay. Hoy. Ikaw at yung matandang janitor. Magkasintahan ba talaga kayong dalawa? Bantayan mo ang iyong bibig. Huwag mo akong pilitin na sampalin ka. Sa harap ng lahat ng mga tao. Mula ngayon, kapag nakita mo si Kuya Ziyuan, bayaw ang tawag mo sa kanya. Kayong dalawa. Tay. Anong ginagawa mo rito? Ano sa palagay mo? Akala mo ba kayong mga kabataan lang ang pwedeng magmahalan, kaming mga matatanda, hindi na pwedeng magka-second spring? Tinuruan kita ng lahat ng mga moves, ng mga sikreto sa pagligaw hindi ka para sa kasing talino wala. ni Kuyo. Ikaw. Esu, noong isang araw, nagkamali ang anak ko sa inyo. Narito ako ngayon para humingi ng paumanhin. Hindi na kailangan ng paumanhin. Basta hindi na siya muling papakita sa harap ko mula ngayon. Home. Talagang. Tiyaso. Sa exchange meeting noong nakaraan, binigyan ninyo ako ng extra orders. Dumaan ako para magpasalamat. Hindi na kailangan magkakapamilya tayo. Bukod pa riyan, nagpasalamat na ako para sa'yo kanina. Hoy.
Tia So, kung wala ng ibang bagay, aalis na kami. Kami na po ang aalis. Hong Hong. Tay. Umalis na tayo. Bakit ako alis? Dito ako kakain. Si Xiao Hong. Nagluto ng ilang masustansyang ulam para sa akin. Sisiguraduhin kong busog na busog ako at lumakas. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Kiyo, sa tingin mo ba talagang nagmamahalan? Ang tatay ko at si Auntie So, medyo hindi lang ako komportable tungkol dito. Ikaw, dito ka nag-aalala kung dapat ka bang maging hindi komportable. Si Uncle, todo na ang laban. Nakikita ko namang kulay rosas ang kutis ni Auntie Sue. Punong-puno ng sigla, masayang masaya ang buhay. Anong ibig sabihin ng todo na ang laban? Hindi ko maintindihan. SHH, tumatawag ang tatay ko. Hoy, Dad. Birthday mo ngayon. Hindi ko nakalimutan, hindi talaga. Birthday. Anong tungkol sa partnership? Ano? $1 bilyong na puhunan para magtayo ng pabrika. Huwag kang mag-alala, pupunta na ako dyan. Anong nangyari? Birthday ng tatay ko ngayon. May negosyanteng galing sa ibang lungsod na gustong magtayo ng pabrika sa lungsod natin. Sabay tayong pumunta. Subukan nating makuha ang oportunidad na ito. Makikilala na ang mga magulang, hindi ba't medyo minamadali? Huwag kang mag-atubili. Kahit kaunti, ang determinasyon at tapang ni Uncle. Tara na. Nasaktan ba kita kanina? Hindi. Ang hindi nagpaparusa, nagpapabaya sa anak. Masaya naman ako talaga. Sige, ituloy natin. Telepono. Hello. Si Master Zhang po ba ito? Ako nga. Ito po ang direktor ng Provincial Patent Office, si Xiao Chenggong. Pasensya na sa abala. Pero nais ko po kayong imbitahan para pag-usapan ng patent licensing. Isang maliit na bagay lang. Ang inyong patent office ay kayang-kaya naman yan. Gayunpaman, hindi pa tayo nagkikita. Matagal ko na pong hinahangaan ang inyong gawa. Ngayon ay, ang birthday banquet ni President Leng Nanling. Magiging karangalan po namin kung makadalo kayo. Makapag-usap tayo ng harapan. Ang daming abala niyan. Ipadala na lang niyo sa akin ang address. Anong timing? Kailangan ako ni Director Xiao mula sa Provincial Patent Office. Sige, maghihintay ako hanggang sa bumalik ka. Bakit ka maghihintay sa pagbalik ko? Kailangan kong magpahinga ng kaunti. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka. Salamat sa inyong lahat. Paumanhin at nahuli ako, Tay. Kuya. Qiu, kaarawan ng tatay ngayon. Paano ka nahuli? Pinaghintay mo si binatang Ginoong Xiao. At ito, kaibigan mo. Hindi mo ba alam na pampamilyang hapunan ito? Sino ang nagsabing pwede kang magdala ng ibang tao? Hindi ibang tao si Xiaohai. Boyfriend ko siya. Kailan ka pa nagkaroon ng boyfriend? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Narito si binatang Ginoong Xiao ngayon, para lang sa'yo. Ipagpaumanhin mo ang kapatid ko, binatang Ginoong Xiao. Ang kapatid ko, malaya lang talaga siyang mag-isip. Kakausapin ko siya mamaya. Walang problema. Binibining Kiyu ay anak ni Chairman Leng. Madali siyang madaya. Pero kapag nakita na niya ang pagkakaiba ng mga tao, maiintindihan na niya kung sino talaga ang karapat-dapat. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. May pabrika si Xiaohai. Isa siyang magaling na kabataang industrialista. Kabataang industrialista, katawa-tawa. Ang ama ni binatang Ginoong Xiao ay ang direktor ng Provincial Patent Office. Marami siyang teknikal na patent. Ang kinikita niya lang sa pagpaparenta ng mga patent kada taon ay katumbas ng kita ng maliit na pabrikang ito sa loob ng mahigit 1 dekada. Mula ngayon, huwag kang mag-uwi ng kung sino-sino, nakakahiya sa pamilya natin. Ikaw. Kiyu, siguro uuwi na ako. Tama na. Bisita pa rin ang bisita. Maupo ka, ha? Kailan darating si Director Xiao? Chairman, ang tatay ko ay sumando sa isang matandang personalidad, isang higanti sa industriya ng makinarya, isang higanti. Dumating na siya anumang minuto ngayon. Magkasalita ka lang ng Diablo, narito na. Tatay. Sa telepono, hindi mo nabanggit na maraming tao. Ano ng problema sa hotel ninyo? Pribadong okasyon ito. Paano nakapasok ng basta-basta ang mga tagalinis? Tatay, anong ginagawa mo rito?
Pasensya na, tatay ko po siya. Ako ang nag-imbita sa kanya. Tama talaga ang lugar na ito. Sige, wala akong pakialam kung paano ka nakarating dito. May sasabihin ako sa'yo, kaarawan ngayon ni Chairman Leng. Kumain ka na lang, huwag masyadong magsalita, huwag kang magkakagulo. QU, ito ba ang boyfriend na nakilala mo? Dinala pa niya ang buong pamilya niya para makikain lang sa kaarawan ni tatay. Talagang desperado. Sa suot niyang iyon, akala ko siya ay mga tagalinis ng hotel. Sige na, Shaya. Magandang trabaho rin ang paglilinis. Halika na, umupo na kayong lahat. Chairman Leng, kaarawan mo ngayon, ang anak ko, si Xiaohai at si QU, ay nagde-date. Para na rin tayong magkamag-anak. Tara, tagay tayo hanggang sa masiyahan. Mister, nakakainis na nga na nandito ka para makikain lang. Pero kaarawan ng tatay ko, at wala ka man lang dalang regalo, ganyan nga ang inaasahan ko. Talagang walang modo. Ang mga taong galing sa mababang uri. Tama ba, Young Master Xiao? Chairman Leng, narinig kong hindi ka mapakali nitong mga nakaraang araw, at hindi makatulog ng maayos. Ito ay pinakamagandang klase ng ginseng, na ipinadala ko talaga para sa'yo, nakakapagpakalma ng nerbiyos, pampasigla ng utak, nagpapaginhawa ng pakiramdam, at pampalakas ng katawan. Mahigit 300,000 ang halaga nito. Salamat, salamat. Chairman Leng, naghanda ako ng pinakamagandang klase ng dahong pauti, mula sa Wuyi Mountain. Maligayang kaarawan, naway mabuhay ka ng malusog at matagal. Anong klaseng pangit na tsa ito? Oy, matanda na. Kahit papaano, alam mo ang lugar mo. Ang pangit na tsa niya ay 10,000 dolyar lang ang halaga. Kumpara sa ginseng na ipinadala ni Binatang Xiao. Basura lang yan. Oh, Shaya. Huwag mong sabihin yan. Ang mahalaga ay tunay ang damdamin. Matanda, paano mo naman? Siniraan si Xiaohai. Hindi naman ako nagkakamali. Ang batang ito, sa huli, ay unang beses na makikilala ang kanyang magiging biyanan. Paano siya magdadala ng regalo, na ganoon kababa ang kalidad? Hindi lang katanggap-tanggap, alam kong hindi mo ito maayos na mahahawakan. Buti na lang may backup plan ako. Sir, marunong ako sa mga antigo. Ang bagay na ito mo ay halatang bago. Sa merkado, hindi pa ito aabot sa 200 piso. Talagang ito ay, murang alahas lang mula sa isang tayangji. Para lang paglaruan ka. Tatay, itago mo na, bilis. Huwag mong ipahiya ang anak mo. Xiaohai. Dalhin mo rito, hayaan mo akong tingnan. Tatay, ano nang kawili-wili sa basurang ito? Hayaan mo akong itapon ito para sa'yo. Huwag mo itong hawakan. Para hindi ito makasakit sa iyong paningin. Kung hindi ako nagkakamali. Ito ay dapat na porselina ng seremonya ng estado. Magaling ang mata mo. Porselena ng seremonya ng estado. Porselina ng seremonya ng estado. Tama. Tanging ang mga gumawa ng pambihirang kontribusyon ang may karapatang magmay-ari ng porselina ng seremonya ng estado. Sabi nila na, ang may-ari ng porselina ng seremonya ng estado ay maaaring matupad ang anumang kahilingan, basta't hindi ito lumalabag sa mga prinsipyo. Ang estado ay gagawin ng lahat para matugunan ito. Ang bagay na ito, ang halaga nito, ay hindi masusukat sa pera. Napakamahal ng regalong ito, hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo. Pamilya na tayo ngayon. Marami akong mga bagay na ganito. Dad. May pangalawang regalo si Young Master Xiao para sa kaarawan niya. President Leng, plano kong mamuhunan ng 1 bilyong dolyar para maghanap ng partner dito sa lungsod natin. Para magtayo ng pabrika ng magkasama. Kapag natayo na ang pabrika, nais kong anyayahan kayo, isang iginagalang na veterano sa industriya, upang magsilbi bilang honorary factory director. Isang joint factory project. May naisip ka bang partikular na partner? Dad, si Brother Xiaohai pala ay may-ari ng sarili niyang pabrika. Maganda ang takbo nito nitong mga nakaraang taon. Kamakailan lang, nagdaos pa siya ng Machinery Technology Exchange Conference. Bakit hindi subukan ni Brother Xiaohai? President Leng, ako ang direktor ng Yuanhai Machinery Factory. Ang aming pabrika ay kayang gumawa ng ilang industrial parts manufacturing. Mahuhusay ang aming mga technician. Yuanhai Machinery Factory? Hindi ko yan narinig. Ang proyektong bilyong dolyar ay hindi basta-basta kayang hawakan ng kahit sino sa hinaharap bago ka magsalita. Isipin mo muna ang kakayahan mo. Narinig ko na may isang babaeng negosyante dito. Si Su Yuhong, President So. Ang kanyang Jihong Machinery Factory ay nangunguna sa industriya. Nais kong makipagtulungan sa kanya.
Magpapasalamat ako, President Leng, kung matutulungan ninyo akong maipakilala sa kanya. Yung Suyuhong na yon, malamig at di madaling lapitan, sobrang tigas. Noong huling dalawin ko siya, di ako nakapasok sa pinto. Oo, narinig ko kahit si Lee Yuwei mula sa Wan Siyang Group. Ay nasabo ng babaeng yon na si Suyuhong. Yung babae ay kilalang kilala sa pagiging mahirap pakisamahan. Kalokohan. Si Xiaohong ay mabait at maalalahanin, hindi katulad ng pinapakita ninyo sa kanya. Naghihintay pa yan sa kin sa bahay para sa hapunan. Pigilan mo iyang pagpapanggap. Nagpapanggap ka na mula nang dumating ka rito. Tingnan mo nga ang sarili mo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Nagkukunwaring, malapit ka kay President Su. Kung kilala ka nga niya, kakainin ko. Leng Shaya, bawasan mo ang tono mo. Umupo ka. Tay, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Kumain ka na lang, huwag ka nang magsalita, huwag kang magkakagulo. Pasensya na, ganyan talaga ang tatay ko. Huwag mo sanang personalin. Ako na ang bahala dito. Ituring mo na lang itong paumanhin ko para sa kanya. Dahil ang ginoong ito ay nagsabing kilala niya si President So. Pakilala mo naman ako. Walang problema. Kakabanggit ko lang sa kanya, tumawag na si Xiaohong, talagang hindi ako mapapakalian ng kahit isang saglit. Hello? Xiaohong? May problema sa equipment ng factory. Walang problema. Padadalhan kita ng location ko, sunduin mo ako. Ang sama ng timing. May problema sa equipment ng factory. Kailangan niyang asikasuhin. Sasamahan ko siya mamaya para tingnan. Sa susunod, talagang ipapakilala kita. Ilang baso lang ang nainom. Nagsasabi na ng kalokohan. Ang yabang naman ng matandang iyon. Nakakahiya ang pagiging mapagpanggap niya. Ang labo ng acting mo, napakalaking tao ni Suyuhong. Tatawagan ka niya. Sigurado ako, narinig mo lang ang pangalang Suyuhong, sa amin, di ba? Sige na, Shaya, hindi man lang mapayapa ang iyong kaarawan. Nagbibiro lang sa iyo si Tito Zhang. Tay, mukha ba siyang nagbibiro? Si Young Master Xiao ay nagdala ng dekalidad na ginseng tapos siya, mga sirang florera ang dala. Kakausapin lang natin si Suyuhong, kunwari naman ay tumawag sa kanya si President Su. Leng Shaya, mag-ingat ka sa pagsasalita mo. Si Tito, pagkatapos ng lahat, ay ama ni Xiaohai. Ganyan-ganyan ka na lang sa kanya. Paano na ako, makakapasok ulit sa bahay nila? Nabaliw ka na rin ba? Isang matandang puro kalokohan ang sinasabi, at pagsisinungaling, ang nagpalaki ng isang walang kwentang anak. Ano ba talaga ang nakikita mo sa kanya? Si Young Master Xiao ay gwapo at may talento. Galing sa prominenteng pamilya. Aktibo siyang nakikipag-ugnayan sa pamilya natin. Isang napakagandang pagtutugma. At ikaw ay bulag na bulag dito. Ito ang panahon ng malayang pag-ibig. Ang gusto ko ay sarili kong desisyon. Ang tindi mo siyang ipagtanggol. Binayaran ka ba niya o ano? Tama na. Isang napakagandang selebrasyon ng kaarawan. Nasira ninyong dalawang magkapatid, isang malaking gulo, Lao Zhang. May sasabihin ako sa iyo. Dahil sa iyong katayuan bilang janitor, hindi mo kailangan na subukang umakyat sa lipunan ng ganito para itaas ang iyong sarili. Hindi naman sa minamaliit ka namin. Tama ba? Lao Leng. Narito kami upang ipagdiwang ang iyong kaarawan. Maligayang kaarawan. Director Xiao. Nanay, tatay, nandito na kayo. Tito Xiao. Dito, sige, kayo at si tatay ang umupo sa lugar ng karangalan. Hoy! Tumayo ka na. Ito ba ang upuan mo? Janitor. Dapat nasa labas ka. Naglilinis ngayon. Bakit ka nakaupo dito at kumakain? Sa akin ka ba nagsasalita? Sa lahat ng nandito, ikaw lang ang naka-uniforme ng janitor. Kanino pa ako magsasalita? Laoleng, sa susunod pumili ka ng mas magandang hotel. Ang hotel na ito ay masyadong magulo ang pamamahala. Kahit anong klaseng tao, ay basta na lang pumapasok at kumakain. Director Xiao. Mali ang pagkakaintindi mo. Siya ang ama ng nobyo ng anak kong babae. Nobyo. Kung gayon, sumama ka na sa amin para maghapunan. Ang nobyo ni QU ay may amang tagapaglinis. Laoleng, bumabalik ka na naman sa dati. Kung magiging magkamag-anak ka nga talaga sa isang tagapaglinis, magiging magkamag-anak sa isang tagapaglinis, hindi ba tayo tatawanan ng lahat? QU. Hindi kita pinangaralan. Pero tingnan mo, tayong lahat ay galing sa magagalang at kilalang pamilya. Kung maghahanap ka ng nobyo, dapat humanap ka ng katulad ng aming Xiao Peng, batang may talino. Huwag kang padadala sa mga ganyang klaseng tao. Sandali. Anong nakakatawa sa pagiging tagapaglinis? Tama na. Lumayas ka na ngayon din. Dito ka ba talaga? Sa telepono ko.
Hayaan ninyong ipakilala ko ang mga panauhing pandangal ngayong araw. Ito si Direktor Xiao, at ang kanyang may bahay. Si Direktor Xiao ay isang mataas na opisyal sa aming tanggapan ng patent sa lalawigan. Isang pinuno, tiyak na, kilala ninyo siya, ang kanyang may bahay, si Ginang. Shu Lanfang ay minsang kilalang personalidad sa industriya ng musika. Tumigil siya sa kanyang karera upang mag-focus sa pamilya. Bigyan natin sila ng isang mainit na pagtanggap. Si Director Xiao ay isang huwaran para sa aming mga nakababatang henerasyon. Si Tita Xu ay isang pambihirang babae, at si Kuya Xiao ay tunay na pambihira. Iminumungkahi kong magtagay tayong lahat para sa kanila. Magaling, para sa inyo. Maligayang kaarawan. Salamat. Heto. Salamat, Direktor Xiao. Ako si Zhang Xiaohai, Direktor ng Yuanhai Machinery Factory. Zhang Xiaohai, sana'y bantayan ninyo ako. Ako na ang lalampas nito. Kayo, magpatuloy lang. Tatay, dapat kang mag-toast. Bakit ako magtutoast sa kanya? Kasi siya ay malaking tao sa tanggapan ng patente. Ang ikabubuhay ng anak mo ay nakasalalay sa mga tulad niya. Lao Zhang, kailangan kong sabihin sa iyo ng ilang salita pa. Ang pakikasama ay isa ring kasanayan, alam mo. Sa katayuan mo. Kung hindi mo matutulungan ang mga anak mo, kahit papaano, huwag kang maging pabigat sa kanila. Hay naku, kalimutan mo na. Ang mga nasa ilalim, ay mga nasa ilalim lang talaga. Kahit nasa harap na niya ang oportunidad, hindi niya kayang abutin. Kahit anong sabihin mo, siya ay isang tipak ng puti na hindi may tataas sa pader. Mga nasa ilalim. Anong masama sa paggawa naming manual? Bakit kami nagiging Safety mga nasa first. ilalim dahil doon? Sasabihin ko sa'yo. Sa ilang paraan, kayong mga nakaupo lang sa opisina, ay hindi naman talaga mas maayos kaysa sa amin na mga manggagawa. Ano ba ang gusto mong sabihin? Kung may bayad ka, sabihin mo ng malinaw. Tingnan mo ang asawa mo, mas bata siya sa akin. Pero grabe ang pawis niya. Halatang nawawalan na ng lakas ng bato, kulang sa esensya at dugo. At ikaw? Maputla ang mukha, naninilaw ang balat. Mainitin ang ulo, halatang halata. Ito ay mula sa isang buhay na hindi nasisiyahan. Yan ang dahilan. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw talaga, anong klaseng maruruming pag-iisip ang pumupuno sa utak mo? Nakikita mo? Nakikita mo, nagagalit ka na naman, di ba? Tingnan mo ang asawa mo. Hindi nagsasalita. Halatang tinamaan ko sa punto. Nagugilty, ano? Tatay, tigilan mo na. Para sa ikabubuti nila itong ginagawa ko. Tingnan mo ang tiyaso mo. Mamula-mula ang kutis, puno ng sigla. Lahat ay dahil sa matandang workhorse na ito. Na masigasig na nag-aararo. Sir, anong karapatan mo para humusga sa mga magulang ko ng ganito? Ang tatay ko ay ang direktor ng patente. Ang nanay ko ay isang kilalang music hero. At ako naman ay may konting tagumpay sa negosyo. Ang buong pamilya namin ay ang mga elite sa mga elite. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Ang anak mo ay may maliit, walang kwentang workshop. At kahit ikaw ay kailangan magtrabaho bilang tagalinis para makatulong sa kanyang pasanin, ang katotohanang nakaupo ka sa parehong mesa kasama kami ngayon ay isang biyayang nakamit mo sa loob ng ilang buhay. May sweldo ako. Hindi gaanong kalaki. Pero ang anak ko, si Xiaopeng, napaka-successful niya. Bawat buwan, binibigyan niya kami ng mahigit 100,000 na pang-allowance, mahigit 100,000 piso kada buwan. Talagang hindi natin kayang pantayan yan. Yan ang tama. Kahit papaano, alam mo ang lugar mo. Tara na. Mag-inuman na tayo. Likas lang sa tao ang gusto maghambing. Pero ang nakukuha mo lang ay mahigit 100,000 na baon kada buwan. At hindi kita tinutukso, di ba? Matandang gago, sinadya mong pumunta dito para manggulo, di ba? Tay, tama na yan. Nandito na ang lahat ng pagkain. Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang at kumain? Tito, baka naman pwedeng pahupin mo ng kaunti. Tingnan mo, namumutla na ang mukha ng tatay ko. Birthday niya naman ngayon. Sinasabi ko lang ang totoo. Director Xiao, pakiusap, huwag kang mag-init ng ulo. Huwag mo nang isipin yan. Lao Zhang, baka lang naman nalasing ng sobra. Tay, hindi yan dahil sa lasing. Malinaw na, isang payaso lang siyang naghahanap ng atensyon. Palayasin mo na siya ngayon, may isa pa tayong, malaking tao na darating mamaya. Sabi nila yung malaking taong yun, ay nakaimbento ng mahigit 100 mekanikal na teknolohiyang patent. Kahit isa lang sa mga yun, ay nagkakahalaga ng mahigit $1 bilyong. Tay, yung malaking taong yun, malapit na sigurong dumating, di ba? Kaka-rating ko lang, tinawagan ko siya kanina. Dapat nasa daan na siya, tatawagan ko ulit siya. Hello? Nasaan ka na?
Sasamahan ka ba namin pataas? Bakit ako sasamahan? Nandito na ako, at nakikipag-usap sa inyo ng ilang sandali na. Siya kaya yung malaking tao? Paano mangyayari yun? Ito. Kung hindi, bakit pa ako nandito? Napapansin ko, palaging nakakagulat si Tito. O kaya, nakakagulat talaga. O mas tama, nakakabigla. Ziyuan, nandito ako para sunduin ka. Direktor Su. Enjoy na lang kayo sa pagkain at inumin, huwag na kayong maghatid. Xiao Hai. Siguraduhing maasikaso ang lahat. Nakakakita ba ako ng tama? Yung babae kanina. Galing siya sa Jihong Machinery Factory. Ang magandang direktor, si Su Yuhong. Personal pa siyang pumunta para sunduin. Yung janitor. Yung may-ari. Ng daan-daang patent. Yung misteryosong big shot. Siya rin yun? Ay naku. Sinabihan ko pa, ang ganoong klaseng na umalis. Tinawag ko pa siyang, isang payaso na nagpapa-importante. Ikaw. Tingnan mo ang nagawa mo. Alam mo ba ang gulo na ginawa mo? Bumaba ka agad. Ihatid mo sila, malamang hindi pa sila kalayuan. Sabi ko nga, wag na kayong maghatid. Bakit kayo lahat bumaba? Hoy, Seatbelt. ang aking Xiao Hong ay palaging napaka-sweet at maalalahanin. Tara na. Paalam. Huwag humusga sa itsura. Talagang kahanga-hanga si Ginoong Zhang. Ganoon na talaga ang tatay ko, medyo kakaiba. Kayong dalawa. Mag-ingatan kayo palagi mula ngayon. Salamat, Dad. Salamat, Tagapangulo Leng. Pwede bang bilisan mo? 3 araw na, wala pang isang makina ang naayos. Mahigit 10 pa ang nakapila. Huwag mo akong madaliin. Mahigpit akong sumusunod. Sa pamantayang pamamaraan, walang magagawa ang pagmamadali. Kahit papaano, alamin mo muna kung ano ang sira. Ilang araw ka nang nagkukumpuni, nahanap mo na ba ang problema? Maraming posibleng dahilan kung bakit nasira ang makina, maluwag ang mga pyesa, habang inililipat, maling paggamit ng mga trabahador nyo. O naantala ang pagmamentina at iba pa. Kaya kasalanan namin lahat, ha? Ang daming makina, nasabay-sabay nasira. Baka naman, ang kagamitan nyo ay may sira na talaga mula pa sa simula. Imposible. Ang aming kumpanyang Baishang ay may 100 taon ng kasaysayan. Malalim ang aming kaalaman sa teknikal. Walang kapintasan ang aming kagamitan. CJ, sawa na akong makipagtalo sa'yo. Bigyan mo na lang ako ng timeline. Kailan maaayos ang mga makinang ito? Eksakto kung kailan? Kahit papaano. 1 buwan. Okay. Paano kung mag-overtime kami para maikli ang schedule? Ang mga order sa pabrika namin, mahigpit ang schedule at mabigat ang trabaho. Hindi namin kayang maantala itong 1 buwan. Mahigpit kaming sumusunod sa 8 oras na trabaho sa isang araw. Walang overtime ibig sabihin, walang overtime. Ikaw, umalis ka. Huwag mong gambalain ang trabaho ko. Lumayo ka. Kapag ako ang nag-aayos ng mga makina, hindi ka pwedeng manood. Su, nandito ka na rin. Sabi ng ekspertong hapon, 1 buwan bago maayos ang mga makinang ito. Xiao Hong,
Tingnan mo tong maliit na hapon. Nagpapabagal-bagal siya. Ziyuan, sigurado ka ba dito? Madali lang yan. Hindi. Ginoong Su. Nagmamadali tayo. Pero hindi pwedeng kumapit sa patalim. Tagalinis lang siya. Ano naman ang alam niya? Inaayos niya ang makina. Umalis ka dyan. Hayaan mong ang mga tao ko ang mag-ayos. Ginoong Su, malinaw sa kontrata sa pagbebenta. Kung ang mga tao ninyo ay magkakalas o mag-aayos ng makina nang walang pahintulot, ang aming kumpanya, ang Hakusho, ay hindi na mananagot sa anumang mga isyo pagkatapos ng pagbebenta. Anong klaseng mga patakarang hindi patas ito? Nakakainis. Sayang, kasi kayong mga taga-long country, ay mababa ang teknolohiyang mekanikal. Kung gusto ninyong gamitin ang aming kagamitan, kailangan ninyong sumunod sa aming mga patakaran. At saka, ang aming pamasahe sa eroplano papunta at pabalik dito, tuluyan. At pagkain, ay lahat sagot ninyo. Ang bayad ko sa pag-aayos, ay sinisingil kada oras. Xiaohong, nasasaktan ng puso ko. Anong nasasaktan ng puso mo? Kumikita sila sa pamilya natin. Paano hindi masasaktan ng puso ko? Kaya pala. Sinasadya mong magpabagal sa ganyang kalaking benepisyo. Sino ang ayaw magpabunga? Mag-sorry ka ngayon. Iniinsulto mo ang aking etika sa propesyon. Etika sa propesyon? Ang pakinggan ang salitang yan na lumabas sa bibig ng isang lalaking taga-yin country. Nakakatawa talaga. 3 araw ka na rito. At hindi mo pa nga natukoy. Ang pangunahing problema, paano ako makakatiwala sa iyong etika at kakayahan sa propesyon? Nag-aalinlangan ka sa akin. Kaya, dinala mo itong matandang tagalinis para hamakin ako? Yesu, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Ang bawat isa sa mga makina na ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Kung papakialaman mo ito ng isang janitor at masira niya, hindi natin kayang bayaran ang pagkawala. Magaling. Jiyang. Mas matalino ka kaysa sa factory director ninyo. Ang aming kagamitan ay ang pinaka-advanced at pinaka-precise sa buong mundo. Tanging kami, ang mga brilliant na tao ng Ying, ang makakagawa ng ganitong industrial marvel. Kayo namang mga tagalong. Hindi. Kalokohan. Ang pangit na kagamitan nyo ay umunlad lang sa chips at control software. Bukod doon, wala nang ibang pag-unlad. Tool magazine movement failure. Stroke press fit failure. Yan lahat ay disenyo ninyong may depekto. Ayon sa kontrata, kung hahawakan nila ang kagamitan, ang kumpanya ay maaaring wakasan ang after-sales service. Kailangan nilang bumalik at umorder ng bagong makina. Jisoo. Pwede mong hayaan ang matandang janitor mo na hawakan ng kagamitang ito. Pero gusto kitang makipagpustahan. Kung hindi niya maayos ang aming kagamitan, Hakagami ay wawakasan ang inyong after-sales support. At siya ay dapat humingi ng tawad sa publiko. I-record ko ito bilang ebidensya. CJ, kung maayos ko ito, kailangan nyong magbigay ng libreng after-sales service. At humingi ng tawad sa pagmamaliit nyo sa amin na mga tagalong. Humiling ng tawad. Huwag kang mag-alala, hindi kita papagawa ng tulad ng harakiri. Lumuhod ka lang at magmano. Walang problema. Pero, hindi mo yan maayos. Su, ang mga inhinyero mula sa Ying ay talagang may masamang balak. Kapag sila ay tumigil sa serbisyong after sales, ang mga makina na ito ay magiging bakal na lang, halatang halata, na nilalagay tayo sa alanganin. Huwag kang padalos-dalos. Huwag kang matakot. Nandito ako, ang mga yan ay hindi magdudulot ng malaking problema. Kahit ang sarili nilang mga inhinyero mula sa Ying ay hindi naayos, sino ka ba? Ang kanilang kagamitan ay internasyonal na nangunguna, hindi tayo makakasabay. Ha? Hindi mabilang na mga siyentipiko at inhinyero sa Longgo ay nagtatrabaho nang walang tigil. Paano hindi sapat yan para bigyan ka ng lakas ng loob? Ikaw. Su, pakiusap, pigilan mo si Emil Kameda sa pustahang ito. Huwag mong tanggapin, hindi natin kayang matalo. Old Baojia. May kasabihan sa Longwo. Ang matalino ay marunong umurong. Payo ko sa'yo, maging matalino ka sa bagay na ito. Laozhang, sige lang, ayusin mo. Kalimutan mo na ang serbisyong after sales. Huwag mong hayaan ang mga yan na magpakita ng kayabangan. CJ. Patayin ang kuryente. Tapos na. Umusog ka.
Kumusta na? Pwede mo nang buksan ngayon. Yun na yon? Naayos na. Puro salita lang. Ginalaw ninyo ang aming kagamitan. Kapag nagkaproblema ang makina kapag binuksan, wala kaming pananagutan, at kailangan mong yumuko at humingi ng tawad. Pag-isipan mong mabuti. Hindi pa huli ang lahat para umatras ka ngayon. Mag-sorry ka na ngayon. At saka palayasin na itong matandang janitor. Pahihintulutan ko yan. Aayusin namin ang iba mong mga makina. Itong isang to, wala ng pag-asa. Isu, binibigyan tayo ng paraan ng hapon na engineer para makalabas sa sitwasyon, dapat nating tanggapin. At ikaw, kung masira mo ang makinang ito, wawakasan kita. Isang makina lang yan. Ako, si Suyuhong, kayang tiisin ang pagkalugi. Buhayin ang makina. Kumpleto na ang pagbuhay ng makina. Tapos na. Mabuti. Ang galing. Mga 10 minuto lang. Ayos na ang problema. Eksakto. 3 araw dito si Cam Ida at hindi naayos kahit isang makina. Siguro, nagpasarap lang talaga siya rito. Oo. Isu, ito, hindi pwedeng mangyari ito. Siya. Janitor lang siya. Ace Kameda. Ayon sa ating kasunduan, ang kumpanya ninyong Hakagami ay dapat magbigay sa amin ng serbisyong after sales habang buhay. Halika, halika. Tingnan mo rito, tingnan mo rito. Ikaw naman ang turno para humingi ng tawad sa pang-insulto mo sa mga Chino. Halika na. Humiling ka ng tawad. Paumanhin po. Nagkamali ako. Pasensya na, nagkamali ako. Mabuti. Wow, isang beses lang to sa buhay mo makikita. Dapat ikalat ang balita. Jizang, paano mo nalaman kung ano ang sira ng mga makina na to? Pakituro naman ang paraan mo ng pag-aayos. Kanina ko lang inayos yan sa harap mo. Ikaw ang eksperto, hindi mo ba napansin? Pakiayos naman ng isa pa. Magsisilbi akong manonood at matuto. Pasensya, bawal tumingin habang nagtatrabaho ako. Ito. Sumama ka sa akin. Piasterista ka. Umalis ka. Bawal tumingin. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na, nagkamali ako. Si Zhang Ziyuan, talagang may kasanayan. At may pagkamakabayan. Makikipagtulungan kaya ang ganyang klaseng tao. Kaya gagamit tayo ng mga di karaniwang paraan. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Inuyasan, ang lalaking taga-Longguo, 10 minuto lang ang inabot para ayusin ang ating kagamitan. Naipunto pa niya ang mga depekto sa disenyo, napakagaling ng kanyang kasanayan, kailangan nating bilhin ang teknolohiya niya. Isang matandang lalaki lang, na hindi pa nakakakita ng mundo. Una, mag-alok ng malaking halaga para matukso siya. Tapos bigyan ng kaunting paunang bayad. Kapag nakuha na natin ang teknolohiya, ang huling bayad, lalaktawan na lang natin. Magaling. Ganyan talaga, si Inuyasan. Ang paraan ng pag-aayos ay naipasa na sa iyong mga trabahador, kaya na nilang ayusin ang natitirang mga makina. Mukhang pagod na pagod ka. Pumunta ka sa bahay ko mamaya. Lulutuan kita ng pampagana. Jizang. Ako ang pinuno ng Baishang Company sa Longguo. Handang-handang magbayad ng malaking halaga para bilhin ang iyong teknolohiya. Jizang, sa perang ito, magiging maayos na ang buhay mo. Mabubuhay ka ng maganda. Huwag kang mag-atubili. Tama. Sa edad mo, dapat mag-enjoy ka na sa buhay. Pag-isipan mong mabuti. Kung papayag ka, babayaran na namin agad ang deposito. 1 milyon. 1 milyon.
Hindi ibebenta. Ano, ikaw? Ang teknolohiya ng aming Dragon Country dapat manatili sa Dragon Country. Mahirap ba yun intindihin? Pag-isipan mong mabuti. 100 milyon na iyon. 99% ng mga tao, hindi kailanman makakakuha niyan sa buong buhay nila. Huwag kang walang utang na loob. Gusto mong magbayad ng 100 milyon para sa teknolohiya ko? Ibig sabihin, malalim ang bulsa mo. Pero ang puhunan mo, paano mo nakuha? Hindi ba't dahil umaasa kayo sa adbantahan niyo bilang nauna? Sa pamamagitan ng monopolyo at dumping, pinipigilan kaming matuto ng inyong teknolohiya. Hindi niyo kami binibentahan ng pinaka-advanced na kagamitan. Kahit na kami ang magbayad para sa maintenance, sinisingil niyo kami kada oras. At ayaw ninyong pagmasdan namin. Masyado kayong mayabang. Pero kung ang teknolohiya ko ay mananatili sa Dragon Country, magagawa na rin namin gumawa ng mga advanced na CNC machine tool. At ang inyong Boschang Corporation ay mapipigas sa merkado ng Dragon Country. Kahit sa buong mundo, mawawalan kayo ng kompetensya. At ang inyong mga lumanang kagamitan ay magiging tulad ng mga tunnel boring machine at lithography machine. Hindi na magiging mamahaling hiyas sa korona ng industriya. Jizang, kung hindi ka kontento sa presyo, maaari tayong mag-usap. Oo, pwede. Tama. Wala tayong pag-uusapan. Kaming mga taga-Dragon Country ay may sariling prinsipyo. CJ, umalis na tayo. Anong klaseng tao siya? Hindi pa ako nakakita ng taga-Dragon Country na ganoon katatag. Ang aming Boschang Corporation. Kailangan kong aminin, medyo humanga ako. 100 milyon, at hindi ka man lang naakit. Base sa alam ko tungkol sa mga tao mula sa Ying, kung nag-aalok sila ng 100 milyon pero 1 milyon lang ang inilalabas bilang deposito, tiyak na balak nilang tumakas sa bayarin. Hindi ako naniniwala. Ang tanging bagay na talagang nakakaakit sa akin ay narito mismo sa tabi ko. Ang galing mong magsalita. Hello. Ang anak mo at ang maliit niyang nobya ay kasama ko. Ano nang nangyari? Dinukot si Naxia Ohay at Kyuyu. Kailangan nating hanapin sila. Anak, Kyuyu. Narito kami para iligtas kayo. Tita Su, Nasaan ang mga taong dumukot sa inyo? Huwag nang magtanong, ilabas na natin sila rito, bilisan. CJ, Tara na, aalis? Hindi ganoon kadali. Bantayan niyo sila. Huwag ninyong pabayaang makatakas kahit isa. Anong gusto ninyo? Narito na ako. Pakawalan niyo sila. May isang napaka-importanteng tao na gustong makita ka. Anong importanteng tao? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Huwag kang magtangka ng kalokohan. Ako, si Ziyu Anjiang, ay hindi ipinanganak kahapon. Oh, si Jie. Guro, guro. Ang daming taon na ang lumipas. At pareho ka pa rin, nakahabag-habag na talunan. Siming Son. Gago ka. Si Ison ay isang higante sa industriya ng militar ng Amerika. Maging ang Pangulo ng Estados Unidos ay personal na tumanggap sa kanya. Ang isang tulad mo ay walang karapatan na tawagin ng basta-basta si Ison. Ang pangalan ng isang taksil. Ito. Taksil. Noon, kasama siya sa pagdidisenyo ng Northwind 40 missile, isang mahalagang yaman ng bansa. Pero kinuha niya ang mga blueprint at tumakas papuntang Amerika, nagdulot ng malaking pagkalat ng lihim. Walang magawa ang bansa kundi itigil ang pagbuo ng misil. Ang mga nawala ay hindi masukat sa pera. Ang galing-galing mo. Nakilala pa niya ang Pangulo ng Amerika. Lene, lahat ng ito ay nabili sa pagtataksil sa bayan. Ganoon niya nakuha ito. Paano mo nalaman ang ganitong klaseng sikreto? At sino ba itong si Sun Ziming? Paano niya kilala si Tito? Paano ko malalaman? Ang gulo na pinapasok ng tatay ko ay lalong lumalaki. Tapos na tayo ngayon. huwag kang magpanik. Kailangan nating maniwala sa kanya. Ang lakas ng galit mo. Ang taas ng pagmamahal mo sa bayan. Noon, pinilit kitang sumama sa akin sa Amerika. Pero,
Hindi ka lang tumanggi, sinigawan mo pa ako. Para sa mga paniniwala mo. Ano ang nakuha mo? Sa edad na dapat nagre-retiro ka na. Ngayon, napipilitan kang magtrabaho bilang janitor para lang may makain. Ito ba ang gantimpala na dala ng mga paniniwala mo? Ha, kawawa ka naman. Ang ginawa ko lang ay gumawa ng ilang pagbabago at ako'y umuunlad. Ha? Samantalang ikaw ay isang langgam lang. Tama na. Ayokong makinig sa kalokohan mo. Dinukot mo ang anak ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo sa akin kung paano gawin ang component na ito. At pakakawalan ko sila. Kapag natutunan ko na ang paraan para makagawa ng parteng ito, ang Northwind 40 missile ay maaari nang gawin ng maramihan. Ang militar ng Amerika ay maglalagay ng malalaking order para sa mga missile ko. Pagdating ng panahon, ang katayuan ko ay walang katulad. Lao Zhang, huwag mong hayaan silang magtagumpay. Tatay, huwag kang pumunta. Tumahimik ka. Wala kami rito para panoorin ang bonding ninyong mag-ama. HMM. Sun Siming. Dapat noon mo pa sinabi. Walang problema. Oh. Sandali. Tatay. HMP. Akala ko matigas ang loob niya. Yuson, lahat may kahinaan. Dinukot namin ang pamilya niya. Wala siyang magawa kundi sumunod. Hoy, Yuson. Paano naman ang usapan natin? Huwag kang mag-alala. Kapag tapos na ito, dadalhin kita sa Amerika. Ako na ang bahala para maantala sila. Kayo naman, humanap ng paraan para mailabas ang tatay ko. Xiao Hai, huwag kang magpadalos-dalos. Ilabas nyo na ang tatay ko, ngayon din. Nalabanan kita, ikaw. Kahit ang tatay mong matigas ang buto, napilitang makipagtulungan sa amin. Akala mo kayong mga ito ay makakagulo? Kung hindi kita papagtatagpuin. Sa'yo muna ako magsisimula. Huwag, huwag, huwag. Huwag. Xiao Hai, Tigil. Bitawan ang anak ko. Nagpapanggap ka. Akala mo matatakot ako sa basurang baril na yan? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na ngayon din. Huwag kayong gagalaw. Ikaw. Bumalik kayo, mga hayop kayo. Tigil, mga duwag. Sun Siming. Wala ka nang matatakbuhan. Sumuko ka na. Huwag kayong lalapit. Papatayin ko siya, panunumpaan ko. Huwag, huwag. Anak, magtiwala ka sa tatay mo. Yuson. Anak, Tatay. Bakit gabi ang kasal? Ang pinili mo? Dahil ba ikalawang kasal ito? anong pinagsasabi mo? Gabi. Kasal. Kaya, ano sa tingin mo? Ang ganda, di ba? Tatay. Sino naman ang inawi mo ngayon? Hindi ba't nahirapan na ako nung huli? Sino yang matandang yun? Bakit ang daming pulis na kasama niya? Si Minister Wang Yan mula sa Ministry of Science and Technology. Isang taong may malaking kapangyarihan at impluensya. Diyos ko. Gusto lang naman ni Old Wang na dumaan para uminom bilang pagbati. Hindi na kailangan ng ganyang malaking produksyon. Zhang Goshi, tapos na ang iyong panahon ng pagiging kumpidensyal.
Panahon na para malaman ng mundo ang iyong mga kontribusyon. Saludo! Zhang Ziwan, isang pambansang kayamanan. Sa panahon ng kasunduan sa pagkumpidensyal, ikaw ay nag-ambag sa ating bansa. 239 na patentadong imbensyon. Ikaw ang nanguna sa pagbuo ng misil na Northwind 41, 100,000 toneladang aircraft carrier, at ang ika-8 henerasyon ng fighter jet. Nakalikha ka ng milyon-milyong trabaho, at nagbukas ng $1 trilyon na merkado. Ang iyong mga nagawa ay napakalaki. Ngayon, iginagawad namin sa iyo ang pinakamataas na medalya ng karangalan ng bansa. Salamat sa iyong mga kontribusyon sa bansa. Pinahahalagahan namin ang iyong pagsusumikap. Ilan pang mga sekreto ang itinatago mo sa akin? Yan na talaga ang lahat. Mahal, ngayong ang asawa ko ay nakatanggap na ng napakaraming karangalan. Mamayang gabi, kapag nilalaro natin yung laro, pwede bang pahingahin mo ako? Hintayin mo mamayang gabi pag uwi natin. Ipapakita ko sa'yo. Anong ngiting-ngiti ka dyan? Nagkamali ako ng paghuhusga sa kanya. Ang retired kong tatay pala. Ang tunay na malaking tao.